Hindi ko na kaya, Lolo. Hirap na ako. Maawa ka na po sa akin. Pakiusap po. Hindi. Hanggat hindi ka natututo, mananatili ka riyan. Bakit niyo po ba ako pinahihirapan? May mga galos at sugat na ako sa katawan, oh. Pakiusap po, Lolo. Nahihirapan na ako, eh. Kailangan mo maging malakas. Ang pagiging isang albularyo hindi lang sa aspetong espiritual, Amor. Kailangan mo rin ang kalakasang pisikal. Huwag na po kayo sa akin. Tama na po. Parang mamamatay na ako, eh. Nakalambitin ako ng patiwarik dito sa punong mangga. Hindi, Amor. Mananatili ka riyan hanggang gabi. Kailangan mo makontrol ang paghinga mo. Kapag nagawa mo na yan, kahit anong laban na susuungin mo, hindi ka madaling matatalo. Wala naman akong lalabanan, ah. Isa pa po, masyado pa akong bata para dyan. Magiging albularya ka. Ang isang manggagamot sa espiritual ay dapat laging handa. Hindi mo alam kung sino o ano ang kaaway mo. Eh, ayaw ko naman pong maging isang kagaya nyo, eh. Papapayin nyo na po ako dito, Lo. Sige. Dahil ilang araw na rin natin ginagawa yan, pabababayin kita dyan pagkalipas ng isang oras. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Pumasok si Lolo Isaac sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, naganda siya sa kanyang pagsasaing. Habang nagbabanlaw ng bigas na sasaingin niya, naging panay ang kanyang pagsilip niya sa bintana para alamin ang kalagayan ng kanyang apo. Labag man sa kanyang kalooban, pero kinailangan niyang sanayin si Amor para maging kagaya niya. Natatakot siyang baka darating ang araw, susugurin sila ng mga masasamang elemento na nakalaban nila at matatalo sila ng mga ito. Nung matapos na siyang magsaing, nagpasya siyang lumabas at muling lapitan si Amor. Amor, nagugutom ka na ba? Luto na ang sinaing natin. Hindi po, Lolo. Wala akong ganang kumain, eh. Isa lang ang gusto ko, ang makababa rito. Sige. Hayaan kita makababa. Pero bukas, isa na namang ensayo ang gagawin natin, ha? Lolo, bakit po ba parang pinipilit niyo akong maging kagaya ninyo? Ayoko nga po talaga, eh. Hindi ba pwedeng ang gusto ko naman po ang masunod? Pasensya na, Apo. Hindi ko rin gusto kung ano man ang ginagawa ko sa'yo. Pero alam kong yan lang ang taging paraan para matulungan kita. Darating ang araw na may mga nilalang na gustong manakit sa atin. Kapag biyasa ka na sa pakikipaglaban, magiging madali na sa'yo ang talunin sila. Bakit po ba hindi na lang tayo umalis dito? Pumunta na lang po tayo sa syudad. Doon, walang mga aswang at engkanto. Payapa ang magiging buhay natin doon. Dito ako nabuhay at dito ako mamamatay. Hindi tayo ganun kaambisyoso para manirahan sa syudad. Sila nga gusto dito sa probinsya tumira. Ano naman po ang masama kung mag-ambisyon tayo, Lo? Ikaw na lang, Amor. Kapag lumaki ka na, doon ka tumira sa syudad. Maraming oportunidad ang naghihintay sa iyo ron. Ayoko po. Hindi ko kayo iiwan dito. Hindi ko tatakasan ng pag-aalaga sa inyo. Dahil alam kong inalagaan mo rin ako simula nung sanggol ako. Pero kung may pagkakataon ka makapunta ron, huwag mong sayangin. Ang mga kagaya mo ay hindi dapat manatili rito. Malayo pang mararating mo, Amor. Sige po, Lolo, pero isasama kita ron. Hindi kita iiwan dito. Pumasok na silang dalawa sa bahay nila. Nung nandun na, naghain si Lolo Isaac ng kanilang hapunan. Wala namang nagawa si Amor kung hindi ang saluhan ng kanyang lolo sa pagkain. Pagkatapos nilang maghapunan, nagpahinga na silang dalawa. Dahil pareho silang pagod, nakatulog agad sila. Pagkalapat pa lamang ng mga likod nila sa banig, kinabukasan maaga silang nagising. Ipinaganda agad ni Lolo Isaac ang kanyang apo para sa kanilang magiging ensayo. Saktong pagkalabas nila sa bahay nila, may mga narinig silang kumalampag sa kanilang bakod. Ano kaya yan? Hindi ko rin po alam.
parang dyan sa labas eh. Teka, wala namang tao ah. Halika, Amor. Alamin natin kung anong meron. Malakas ang kutob kong berong tao dyan eh. Sige po, Lolo Isaac. Baka nga po kailangan ng tulong ng taong yun. Ayun! May aling nakadapa. Tara, puntahan natin at baka kung ano nangyari sa kanya. Sige, Lolo Isaac. Baka po kung ano na nangyari sa kanya. Abay, Diyos ko! Duguan ng ali. At marami siyang mga sugat. Tulungan mo ko, Amor. Dadali natin siya sa loob ng bahay. Kailangan magamot ang sugat nito. Sige po, Lo. Ale, ano po nangyari sa inyo? Bakit kayo nagkaganyan? Anak ko! Ang anak ko! Ibalik niyo ang... Wag mo na muna siyang kausapin. Mukhang wala pa sa sarili, oh. Sigurado ko na mahina pa ang kanyang katawan. Tayo na. Baka kung ano pa mangyari sa kanya rito. Opo, Lo. Sige na. Tutulungan na kita para maalalayan siya. Ayan, ganyan nga, Amor. Halika na sa loob ng bahay natin. Baka marami ng dugo ang nawala sa kanya. Teka. Paano po kung may mga humahabol sa kanya, Lo? Baka tayo ang balikan ng mga yon. Wag mo nang intindihin yon. Sa ngayon, ang importante mapagaling natin ang sugat ng aling ito. Isa pa, sinasanay na kita para sa mga pagkakataong ganito. Pag-igihan mo na lang para mas maging handa ka. Opo. Huwag kayong mag-alala, Lo. Sa susunod, mas lalo ko pong gagalingan. Hindi na rin ako magdereklamo. Nandito na tayo sa loob ng bahay. Hayaan na lang muna natin siyang makapagpahinga dyan sa mahabang bangko. Teka lang, Amor. Kunin mo muna yung bote ng langis na ginagamit ko sa paggagamot ng mga sugat. Papahiran ko muna ang mga sugat niya para mapabilis ang paghilom niyan. Sige po, Lo. Sandali lang po. Sino ka? Nasaan ako? Bakit ako nandito? Ako si Isaac. Huwag ka matakot. Isa akong albularyo. Nakita ka namin sa labas ng bakuran kaya dinala ka na muna namin dito para magamot. Nasaan ang anak ko? Ikaw ang kumuha ng anak ko, ano? Malamang kasabwat ka nila. Kasabwat nino? Di ko alam kung ano mga pinagsasabi mo, ha? Tang mga aswang, alam kong kakampi ka nila at ibibigay mo rin ako sa kanila. Hindi ako nila kasabwat. Kinakalaban ko pa nga sila eh. Isa akong albularyo. Ikaw, ano pangalan mo? Bakit ka napadpad dito? Ako si Asuncion. Kinuha nila ang anak ko. Dinala nila sa kanilang kuta. Kailangan kong iligtas si Joaquin. Ang mga aswang, sila ang umabol sa akin at gusto nila akong patayin. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Kumalma ka lang. Walang mangyayari sa iyo rito. Kaya kitang protektahan. Ligtas ka rito sa bahay ko. Lo, ito na po yung bote na pinapakuha ninyo. Aba, isina po pala siya, Lo. Ale, ano po ba ang nangyari sa inyo? Akin na po. Kailangan magamot ang sugat ni Asuncion. Joaquin, ikaw yan, tama. Magsabi ka ng totoo. Hindi po ako si Joaquin. Ako po si Amor, ang nag-iisang apo ni Lolo Isaac. Teka, sino po ba si Joaquin? Siya ang anak nitong si Asuncion. Ewan ko ba rito? Ayon sa kanya dinukot ng mga aswang ang anak niya. Oo, pati nga ako dinukot nila dati. Pero tumakas ako. Hindi ko kaya ang ginagawa nila. Kumakain sila ng hilaw na karne at umiinom ng sariwang dugo. Mga aswang sila, mga halimaw. Dahil sa paraan ng pagsasalita at kung ano-ano pa ang mga pinagsasabi ng dayong ali, naisip nilang nawala ito sa katinuan. Noong mapahiran na ni Lolo Isaac ang mga sugat ni Aling Asuncion, binigyan nila siya ng makakain at maiinom. Pagkatapos nito, hinayaan na muna nilang makapagpahinga ang babae. Nung nakatulog ulit ang sugatang ginang, nag-usap ang maglolo. Lolo, totoo po kaya ang sinasabi niya patungkol sa mga aswang? Ang anak niya? Yun ang hindi ko alam. Mahirap kasing malaman kung alin ang totoo at hindi sa mga sinasabi niya. Paano naman po kung totoo ang sinasabi niya? Baka may anak nga siya at kinuha nga ng mga aswang. Gulo nila yan.
Basta nandito tayo para tulungan siya sa pagpapagaling ng mga sugat niya. Pero kung ipagkakaloob ng Diyos ang pagkakataon para makatulong sa kanya, hindi ako tatanggi. Kakalabanin po natin yung mga aswang, Lolo. Ako lang. May iwan ka rito sa bahay. Kung sakali, dahil hindi ka pa gaanong handa. Pero gusto kong tumulong sa inyo. Kahit na ayaw kong maging kagaya ninyo, hindi ko kayo pwedeng pabayaan eh. Ay, nako. Sige. Huwag na nga lang natin pag-usapan ng bagay na yan. Bukas, magtatanong-tanong ako sa mga kanayo natin, pati na sa kabilang baryo. Baka tagaroon lang yang si Asuncion at may mga kapamilya pa. Sige po, ako rin. Magtatanong sa mga magulang ng mga kalaro ko. Baka may alam sila patungkol sa kanya eh. Ay, mas mabuti pa nga, Apo. Pero, mas maigi siguro kung dumito ka na lang sa bahay. Samahan mo si Aling Asuncion. Mamaya, baka aalis siya kahit na hindi pa magaling ang mga sugat niya. Pero natatakot po ko sa kanya, Lo eh. Huwag ka matakot sa kanya. Hindi ka naman niya aanuhin eh. Mabait naman siya. Siguro, nagkaganyan lang siya dahil sa mga mabibigat na karanasan niya sa buhay. Walang nagawa si Amor kung hindi ang pumayag na lang sa gustong mangyari ng kanyang lolo. Sa halip na mag-insayo, minabuti na lang nilang ituon na lang sa mga gawaing bahay ang kanilang atensyon. Ilang beses pa nilang sinilip si Aling Asuncion, pero nanatili itong natutulog. Dahil dito, hinayaan na lang nila ang ali at sila na lang ang kumain. Kinagabihan, Amor, pakigising mo nga si Asuncion at nang makapagapunan na tayo. Subukan mo lang at baka sasabay siya sa atin. Hindi kasi siya nakapananghalian kanina eh. Sige po, Lo. At teka lang at pupuntahan ko siya sa sala. Ay, mas mabuti siguro kung sasamahan na nga lang kita. Tayo na po. Ako na rin ang gigising sa kanya. Lo, tingnan mo siya oh. Kising na. Pero ayun, nakasilip sa siwang ng dingding. Asuncion, gising ka na pala. Ano bang ginagawa mo dyan? Tayo na sa kusina at nang makapagapunan tayo. Mga aswang sa labas. May aswang sa labas. Takot ako. May nakabantay sa labas. Ano ka ba naman? Walang aswang dito. Sige na, huwag ka na matakot. Sila ang dapat na matakot sa atin. Pero kukunin nila ako. Papatayin. Para hindi ko na makita ang anak ko. Si Joaquin. Tama na yan, Asuncion. Tayo na. Kumain na tayo nang makapagpahinga ka. Kailangan mo magpagaling para mabawi ang anak mo. Kung aswang ang problema mo, huwag ka mag-alala. Sila ang dapat na matakot sa atin. Ayaw kong kumain. Dito lang ako. Babantayan ko ang mga aswang para makatakas agad ako kung sakali mang lalapit sila rito. Pero magugutom po kayo niyan, Aling Asuncion. Sigurado po na malulungkot ang anak niyo kapag nalaman niyang hindi kayo kumakain ng mabuti. Ang anak ko, si Joaquin. Magagalit si Joaquin. Oo. Kaya tayo na. Kumain na tayo nang makapagpahinga ka na ulit. Kailangan magilom kagad yung mga sugat mo. Sige, kakain ako. Ayaw kong magalit sa akin ang anak ko. Ano po, Aling Asuncion? Tayo na? Oo, sige. Kumain na tayo. dahil nakahain na ang kanilang hapunan, kumain na kagad silang tatlo. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkain nang makarinig sila ng mga mabibilis na yabag sa labas ng kanilang bakuran. Napatayo naman si Lolo Isaac para silipin ang labas ng kanilang bahay. Ilang segundo siyang nagmatsyag, pero wala naman siyang napansing palatandaan na may kung anong nilalang doon. Napailing na lang siya at minabuting bumalik sa pagkain hanggang sa tuluyan na silang matapos. Nang makabalik na silang tatlo sa sala, nagulat ang maglolo nang tumayo si Aling Asuncion at binuksan niya ang bintana. Malapit na ang oras na mababawi ko ang aking anak. Kapag nangyari yon, dadanak ang dugo ng mga aswang. Pagsisisihan nilang ginawa nila ako ng masama at maging si Joaquin. Paano mo naman nasabing dadanak ang dugo ng mga yon?
Hindi mo lang alam kung ano ang kaya kong gawin. Oo, may mga bahagi sa aking isipan na hindi ko maalala. Pero ramdam kong may iba sa aking pagkatao na kailangan ko lang maalala ulit. Ano bang ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga, Asunsyon? Ang anak ko. Kailangan ko ang anak ko. Bakit nila inagaw ang anak ko sa akin? Bakit? Paano nila inagaw ang anak mo? Bakit ka ba? Hindi. Nandito mga aswang. Pati ako, kukunin ng mga aswang. Aalis ako. Tatakas ako dito. Hindi dapat nila ako mahuli. Wag. Dumito ka lang sa aming bahay. Mas ligtas ka rito, Asunsyon. Hindi ka nila mapapasok dito. Ayoko na. Gusto ko na mabawi ang anak ko. Baka kung ano ang gagawin nila kay Joaquin. Oo, kumalma ka lang. Sige, ganito na lang. Sabihin mo sa akin kung saan nandoon ang kuta ng mga aswang na dumampot sa inyong anak. Tutulungan kita para mabawi siya. Total, mga salot naman ang mga aswang na yan dito eh. Doon, sa may ikalawang bundok, nandoon ang kuta ng mga aswang na kumuha sa anak ko. Pinamumunuan sila ng isang Iraynon. Si Sumalhay. Iraynon po? Ano po yun? Mga aswang na kumakain ng mga engkanto. Saka ng mga antingero at albularyo. Si Joaquin! Baka kung ano ang gawin nila kay Joaquin. Tama na yan, Asunsyon. Sige na, pagpahinga ka na. Ako na ang bahalang magbantay sa paligid natin. Matulog ka na at nang maging malakas ka. Tama po si Lolo, Aling Asunsyon. Kung gusto niyong mabawi ang anak niyo, kailangan niyo magpalakas. Patulog ka na muna. Sige na nga. Bukas, babawiin ko si Joaquin. Magkamatayan na kung magkakamatayan. Ang importante, makuha ko ang anak ko at mailigtas mula sa kanila. Eto. Dito ka may gas sa banig. Matulog ka na para madaling maghilom ang mga sugat mo. Magpalakas ka para kay Joaquin. Salamat sa inyo, ha? Ay, walang anuman. Sige na, magpahinga ka na. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita para mabawi mo ang anak mo. Sige, salamat. Ayan po. Siguradong tulog na siya. Ang bilis naman niyang dapuan ng antok, Lolo. Haya mo na. Ikaw, matulog ka na rin. Bukas natin itutuloy ang naudlot mong ensayo. Sige na, huwag ka na maingay. Sige po, Lolo. Matutulog na rin po ako. Paglalatag lang ako ng banig. Sinundan na lang ng tingin ni Lolo Isaac ang kanyang apo na papasok sa kwarto. Na mga sandaling yun, napatitig na rin siya kay Aling Asunsyon. Nagkaroon siya ng tanong sa kanyang isipan kung ano ang meron sa aling yon. Dahil sa kabila ng pagkakaroon niya ng problema sa pag-iisip, naramdaman ni Lolo Isaac na may kakaiba sa ginang. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagmumuni-muni nang makarinig siya ng mga kaluskos. Nakaramdam na rin siya ng init, kaya naisipan niyang lumabas. Naglakad siya patungo sa pintuan at nang bubuksan na sana niya ito, Lolo, lalabas po kayo? Titingnan ba ninyo ang ingay sa labas? Oo, huwag ka maingay. Aalamin ko lang kung anong meron. Nakaamoy kasi ako ng malansang samyo eh. Sasama ko sa inyo, Lolo. Huwag na. Dito ka lang sa loob at nang may kasama si Asunsyon. Baka babaya tataka siya kapag nalaman niyang may kung anong nilalang na umaaligid sa bahay natin. Hindi po yun, Lo. Himbing siya sa pagtulog eh. Gusto lang kitang samahan. Baka kasi kung ano pang nandyan sa labas eh. Ay nako, sige na. Tayo na. Babalik naman tayo kaagad eh. Ano po yan, Lo? Sobrang lansa ng hangin. Ano kayang meron? Hinaan mo lang ang boses mo. Bakit po, Lo? Ano bang meron? Naging tahimik na rin naman ang paligid ah. Malakas ang kutob ko na may aswang. Hindi ko alam kung anong pakay niya rito pero marami silang nandito. Hindi po kaya totoong sinasabi ni Aling Asunsyon?
Paano kung hinahabol nga siya ng aswang at balak patayin? Malalaman din natin yan. Halika sa labas ng bakuran. Basta, huwag kang lalayo sa tabi ko ha. Maya-maya, baka may umataking aswang sa atin. Paano po kaya kung may anak nga siya at kinuha ng mga aswang? Alam mo, Amor, sa totoo lang, mukhang naniniwala na ako sa kanya. Ramdam ko kasing may kakaiba sa aling yun eh. Parang may kaalaman din siya sa aral ng kalikasan. Baka nga isa pa siyang albularya eh. At nawalan lang na matinong pag-iisip dahil sa pagkawala ng kanyang anak? Yan ang hindi natin alam. Pero kawawa siya. Naaawa ko sa kalagayan niya. Nang nasa labas na sina Lolo Isaac, natigilan sila nang may makita silang 10 nagbabagang mga mata. Pinigilan na matanda ang kanyang lolo at itinuro ang bahagi kung saan nandoon ang mga nilalang. Ilang sandali pa, napansin din sila ng mga aswang. At bago pa man makalapit doon sina Lolo Isaac, nagsipulasan na ang mga nilalang. Napasigaw na lang at nagbanta ang matandang albularyo sa mga yon. Bago tuluyang pumasok sa loob ng kanilang bahay, umusal ng dasal si Lolo Isaac para magkaroon ng espiritual na bakod ng kanilang paligid. Paraan niya yon para masiguro niyang walang makakapasok na masamang nilalang sa kanilang bakuran. Pagkatapos noon, nagpasya na si Lolo Isaac at Amor na pumasok sa kanilang bahay. Naiga na rin sila sa banig at nagpasyang magpahinga. Kinabukasan, Lola Isaac, wala po sa kanyang higaan si Aling Asunsyon. Baka umalis po. Ano? Paano nakalis nakakandado naman ang entrada ng pinto ng ating bahay? Baka po sa kusina dumaan. Baka nadinig niya mga ingay kagabi kaya natakot. Buksan mo ang entradang pinto at ako naman ang pupunta sa kusina. Kung nakalis man siya, siguradong hindi pa siya nakakalayo. Gising na ho pala kayo. Eto, nagsasaing na ako. May pinakuluan na rin akong tubig dyan kung gusto niyo magkape. Ay, siya nga pala. Ano nga ulit ang pangalan ninyo? Ako nga pala si Isaac. At ang apo ko naman ay si Amor. Mabuti naman at maayos na ang pakiramdam mo. Hindi na ba masakit yung mga sugat mo? Hindi na ho. Maraming salamat at ginamot niyo ako. Walang anuman, Asunsyon. Kahit sino naman ang makapunta sa aming bakuran na gano'n ang sitwasyon, hindi kami magdadalawang isip na tumulong. Lolo Isaac, hindi ko po siya naabutan. Baka po kung umakyat siya sa... Huwag ka na mag-alala, Amor. Nandito si Asunsyon at nagluluto. Yan siya, oh. Ha? Magaling na po ang mga sugat niyo? Malapit nang maghilom. Sandali. Ako na lang pala ang magtitimpla ng kape. Ikaw, Amor, nagkakape ka ba? Hindi po Gatas lang pong sa akin. Ay siya, sige. Sandali lang at ipagtitimpla ko kayong maglolo. Nagkatitigan na lang ang maglolo. Hindi nila inaasahan na kahit papaano'y naging matino ang isipan ng aling iniligtas nila. Nang matapos na si Aling Asunsyon sa pagtitimpla ng kape at gatas, ibinigay niya ang mga ito kina Lolo Isaac at Amor. Tikman na muna ninyo yan. Baka kulang pa ang inilagay kong asukal. Ayos na ito. Saktong-sakto. Oo nga po. Ang galing niyo talaga magtimpla, Aling Asunsyon. Oo naman. Nung malit pa ako nakagaya ng edad mo, Amor, ako ang madalas na nagtitimpla ng kape ng aking mga magulang. Nasa na ba sila? Wala na. Pinatay sila ng mga aswang. Pinatay sila ng irayno na dumukot din sa aking anak. Bakit po ba nila dinukot ang anak ninyo? Anong motibo nila para gawin yon? Ang anak ko! Joaquin! Gusto kong mailigtas si Joaquin! Siya lang ang natitira sa akin, pero kinuha nila. Kumalma ka lang, Asunsyon. Hindi ba sabi ko tutulungan kita? Kapag sinabi mo sa akin ang kuta ng mga aswang, ako mismo ang haharap sa kanila para itakas ang anak mo. Sasama ako sa inyo, Lolo Isaac. Huwag na. Magpaiwan ka rito. Isa kang babae at bata ka pa. Baka kung ano pa ang gawin ng mga aswang na yun sa'yo. Talaga? Seryoso kang tutulungan mo ako? Kukunin natin si Joaquin. Itatakas natin ang anak ko.
Ako lang ang mag-isang gagawa nun. Dito lang kayong dalawa ni Amor sa bahay. Hindi. Ayoko magpaiwan dito. Gusto kong iligtas si Joaquin mula sa kamay ng mga aswang. Ay, siya sige. Pero kung magiging mabuti na ang kalagayan mo, sa ngayon mas maigi kung magpahinga ka na muna at nang tuluyang kang gumaling. Sige. Magpapagaling ako. Uubusin ko ang lahi ng mga aswang. Inubos na maglolo ang kanilang inumin. Pagkatapos nun, dahil luto na ang kanilang sinaing, nagpasa silang kumain na ng agahan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkain nang maalala ng matanda na pupunta pala sila sa kabilang baryo para sa gamutan. Sinabi na lang niya kay Amor na muli nilang ipagpapaliban ang pag-iensayo. Sumang-ayon naman ang bata sa kagustuhan ng kanyang lolo Isaac. Pagkatapos niyang kumain, nagpaalam na si Lolo Isaac na aalis. Buong maghapon siyang nandun sa kabilang baryo nila para tumulong sa mga may sakit. Bandang 6:00 ng hapon, nakauwi na siya sa kanilang bahay at nagtaka siya kung bakit sobrang tahimik ng paligid. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya nagmadali siyang pumasok sa kanilang bahay. Amor! Atensyon! Bakit wala kayo? Ano yung ginagawa nyo? Bakit kayo nagsasayang ng asin? Ito po kasing si Aling Asunsyon Kailangan daw ng proteksyon para hindi tayo mapasok ng aswang. Kaya ito, naglagay kami ng mga asin sa bawat sulok ng bahay at sa mga bintana. Paraan ito para hindi makapasok ang anumang elemento. Huwag ka mag-alala. May natitira pa namang asin sa lagayan ninyo. Naninigurado lang kami. Oo nga po, Lolo Isaac. Ay siya, sige na. Tapusin na ninyo yan at nang makapagpahinga na kayo. Napagod kasi ako sa panggagamot sa kabilang baryo Patutulog muna ako ha. Gusto mo ba ng masahe? Magaling ako ron. Mawawala rin ang sakit sa katawan mo. Marunong ka po nun, Aling Asunsyon? Abay, oo naman. Gusto mo bang turuan kita? Ay nako, hindi magiging isang masahista ang apo ko. Magiging isa siyang magiting na albularya. Sige na, hayaan niyo akong patunayan na magaling ako magmasahe. Sige na nga lang. Tingnan natin ang husay mo. Pero baka makatulog ako ha. Gisingin na lang ninyo ako kung kakain na. Sige po, Lolo. Nakapagsaing na rin naman po kasi kami ni Aling Asunsyon at nakapagluto na ng ulam. Ay ba'y magaling? Ay sige na, Asunsyon. Ito na ang langis na ginagamit ko para mawala ang sakit ng katawan ko. Ito na lang ang gamitin mo. Hinubad ng matandang albularyo ang kanyang damit saka nahiga sa banig na inilatag niya. Kinuha naman ni Aling Asunsyon ang bote ng langis at sinimula ng pagmamasahe sa matanda. Habang ninanamnam ang pagmamasahe ng ginang, napansin ni Lolo Isaac na may kaalaman nga siya sa pagmamasahe. Natutukoy nito ang lamig sa katawan. Kaya nang lumaon, tuluyan siyang nakatulog. Hindi na niya alam kung ilang oras ang lumipas. Pero naalimpungatan na lang siya dahil sa paggising ni Amor. Inisip niyang kakain na sila, kaya agad siyang napabangon. Nagulat na lang siya nang makita si Aling Asunsyon na nagwawala at may kung anong kinatatakutan. Ano ba nangyayari sa kanya? Bakit bigla na lang siyang naging ganyan? Hindi ko po alam, Lolo Nang may marinig kaming paghuni ng tiktik sa paligid, bigla na lang siyang nagwala. Natatakot daw siya dahil papatayin siya ng mga aswang. Sandali. May paghuni ng tiktik kanina. Kung ganun may aswang sa ating paligid. Sana ginising niyo kagad ako, Amor. Pasensya na po, Lolo. Sinubukan ko po kasi siyang pakalmahin May mga aswang! Papatayin nila ako! Hindi ko na maililigtas si Joaquin! Nandyan lang sila sa paligid natin! Baka pasukin nila tayo! Asunsyon, kumalma ka lang. Huwag ka matakot. Labanan mo yung nararamdaman mo. Ako ang bahala. Sandali lang at titingnan ko kung may aswang ang nasa labas. Papatayin ko sila kung kinakailangan. Sasamahan po kita, Lolo. Baka sobrang dami ng mga aswang Siya sige. Pero sa likuran lang kita ha. Kunin mo kitak at magsuot ka ng sombrero. Sige po, Lolo. Sandali lang at kukuha lang ako.
pakikuha mo na rin yung buntot pagi ko. Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang angas na mga aswang na yan. Nandyan sila sa labas. Nakabantay at balak nila akong patayin. Natatakot ako para sa aking anak. Baka hindi ko na siya mailigtas pa. Baka tuluyang magtagumpay ang mga aswang. Dito ka lang sa loob ng bahay. Huwag kang matakot, Asunsyon. Kami nang bahala sa mga yan. Hindi ka namin papayagang makuha nila o mapatay. Basta, magtiwala ka lang sa amin. Nang medyo kumalma na si Aling Asunsyon, nagpasya na sina Lolo Isaac at Amor na lumabas ng kanilang bahay. Napahawak na lang ng maigpit ang matandang albularyo sa kanyang itak nang bigla siyang makaramdam ng init sa buong katawan. Nang nasa labas na sila ng kanilang tirahan, iginala ni Lolo Isaac ang kanyang paningin sa paligid. Habang ginagawa niya yon, may napansin siyang mga nagbabagang mga mata sa paligid. Kinutuban siyang mga aswang ngayon, kaya naglakad silang dalawa ni Amor palabas sa bakuran nila. Kailangan natin mag-ingat. Malakas ang kutob kong nag-aanda sila sa pag-atake sa atin. Sige po, Lolo. Nakikita ko rin naman po sila eh. Sa palagay ko, mga nasa 7 po sila. Huwag ka mabahala. Makakaya natin sila. Kaunti lang sila kung ikukumpara sa mga nakalaban ko dati. Tayo na. Dito tayo po pwesto sa labas ng bakuran. Basta, ihanda mo lang ang sarili mo. Masusunod po, Lolo Isaac. Tayo na po. Diyan ka lang sa likuran ko. Bantayan mo ang bahaging yan at baka may aatake bigla sa atin sa likuran. Sige po, ako pong bahala, Lolo. Kayo mga aswang, alam ko kung ano ang pakay ninyo. Inakala ba ninyong ibibigay ko ang aling iniligtas namin? Alam ko kung ano ang gagawin niyo sa kanya. Lolo, umaangil sila. Baka atakihin nila tayo. Huwag ka matakot. Kapag mapapansin nilang natatakot ka, mas lalo lang nalalakas ang kanilang loob. Tandaan mo, Amor, ha? Hindi natin pwedeng babayaan si Asunsyon. Ngayon, nakasisiguro na akong tama ang kanyang sinabi. Lolo, pasugod na sila sa atin. Tamang hinala ko. 7 silang lahat. Balikan mo na muna si Asunsyon. Siguraduhin mong hindi siya makakalabas sa bahay natin. Baka kung ano pa ang gawin sa kanya ng mga aswang. Sige po, Lolo. Ako na pong bahala sa kanya. Mag-ingat ka rito. Inakala ba ninyong mga aswang na matatakot ako sa inyo? Ha! Diyan kayo nagkakamali. Sige, sumugod kayo sa akin at nangkatayin ko kayo ng buhay. Lolo Isaac! Lolo Isaac! Si Aling Asunsyon po. O ano nangyari sa kanya? Nakatakas po siya. Hindi ko na nagawang pigilan dahil nagmamadali. Takot siya sa mga aswang na ito. Ay sige, tapusin na natin to saka natin siya hanapin. Wala ring ibang mapupuntahan yon. Ang ikinatatakot ko lang baka mahuli siya ng mga aswang. Makikita pa naman po natin si Lolo. O, ayan ang mga nilalang. Papalapit na sila sa atin, Lolo. Sige, Apo. Huwag kang aalis sa tabi ko, ha? Lalabanan natin ang mga yan. Hindi na nakasagot pa si Amor sa sinabi ni Lolo Isaac. Pagkalapit ng mga aswang sa kanila, walang takot silang nilabanan ng matandang albularyo. Ang apo naman niya, nakabantay lang sa kanyang likuran hanggang sa may isang aswang ang lumundag doon. Inatake nito si Amor, kaya nilabanan din siya ng dalagita. Dahil sa pagiging biyasa sa pakikipaglaban sa mga masamang nilalang, naging madali para kay Lolo Isaac ang itumba ang 6 na aswang. Lahat sila ay nagtamo ng malalalim na sugat, kaya hindi na nakabangon pa. Tutuluyan na sana sila ng albularyo, pero nang marinig niya ang boses ni Amor, Pakawalan mo ako! Ayaw kang aswang ka! Lolo Isaac, tulungan mo ako! Hoy, aswang! Pakawalan mo ang apo ka! At tayong dalawang magharap! Isa! Pakawalan mo ako, sabi! Kapag hindi mo ako pinakawalan, papatayin namin ni Lolo mga kasama mo! At ikaw, papahirapan namin bakit tuluyan! Dalawa! Ayaw mo talagang pakawalan si Amor? Sige, iisa-isain ko ang mga kasama mong nakahandusay na! Sige, Lolo! At napakawalan na ako ng aswang na ito! Sinabing tigilan mo na ako eh! Pakawalan mo na! Lolo! Nasa sa aswang! Habulin ko po ba? Huwag na, Amor! Pabayaan natin siya! Sandali lang at tutuluyan ko na muna tong 6 na ito.
Pagbantay ka sa paligid at baka may biglang umatake sa atin, ha? Sige po, Lolo Isaac. Huwag kayong mag-alala. Magiging alerto po ako. Sige, tumalikod ka na lang, Apo. Hindi mo na kailangan pang makita kung paano ko patayin ang mga aswang na to. Bakit naman po? Kung hindi ko makikita, paano ko malalaman? Ikaw ang bahala. Sandali. Mukhang gagapang pang iseng to para makatakas, ha? Napailing si Lolo Isaac nang makita niyang tatayo na ang aswang. Patakbo niyang nilapitan ito habang itinataas ang kamay niyang may hawak ng itak. Pagkalapit niya rito, walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang aswang. Napaungol pa ang nilalang. Napalingon sa kanya at napatitig ng mabalasik. Naisip ni Lolo Isaac na baka tinatandaan siya ng nasabing nilalang. Kaya minabuti niyang tuluyan na ito. Buong lakas niyang tinaga ang liig ng aswang na naging rason para mamatay siya. Nang maalala niya ang iba pang nilalang, nilingon niya ito at isa-isang nilapitan. Ginilitan niya sila ng liig na naging dahilan para bumulwak ang kanilang dugo at bawian na rin sila ng buhay. Amor, halika na. Tulungan mo muna ako at iligpit natin ang bangkay ng mga aswang na to. Baka may mga kanayon tayong makakita kung ano pa ang isipin nila sa atin. Sige po, Lolo. Ano po ba ang gagawin natin sa mga katawan nito? Susunugin ba o itatapon na lang? Mas maigi siguro kung susunugin na lang natin. Wala ganong ebidensya. Kasi kung itatapon natin, baka may makaamoy at malaman pa nila na dito sa atin ang galing yung mga katawan ng aswang. Yan din po ang iniisip ko eh. Tayo na po, Lo. Hahanapin pa natin si Aling Asunsyon eh. Ay, oo nga pala, Apo. O sige, hindi natin siya pwedeng pabayaan. Sige na, Apo. Nang sa ganun masunog na natin ang mga katawan nila bago tayo umalis. Sige po. Teka po. Ikaw na lang po kaya ang bahala sa limang katawan na yan. Hahakutin ko na lang patungo rito yung mga kahoy na panggatong papunta dito para mas mabilis masunog yung katawan nila. Mas maigi nga, Apo. O sige na, kumuha ka na rin ng goma para mas mapadali ang pagpapapoy natin. Sige po, Lolo. Sandali lang po. Wag mong bibiglain, ha. Dalhin mo lang ang makakaya mo. Opo, Lolo. Malapit lang naman ang naimbak nating panggatong eh. Basta, ayoko mapagod ka ng husto, ha. Maya-maya pa, Olo, ito na yung unang nahakot ko. Bibilisan ko na lang po para magawa na natin sunugin yung mga bangkay na yan. Ay sige, Amor. Mas mabuti pa nga siguro na tulungan na kita para mas maging mabilis ang trabaho. Ay, kahit wag na po, Lolo. Kaya ko naman po eh. Hayaan mo na lang ako, Apo. Isa pa, kailangan nating masundan ang aswang at mahanap si Asunsyon. nang matapos na nilang hakutin ang mga panggatong sa labas ng kanilang bahay, kumuha si Amor ng goma na siyang sisindihan nila. Nang maiayos na ni Lolo Isaac yun, ipinatong niya sa ibabaw ng mga panggatong ang 5 bangkay. Sinindihan nila ang goma. At habang lumalagablab ang apoy, dinadagdagan nila yon ng panggatong at mga palapa ng nyog. Napatakip na lang ang maglolo ng kanilang ilong na makalanghap sila ng parang amoy ng inihaw na isda. Dahil nag-aalala silang baka hindi na nila mahanap si Aling Asunsyon, nagpasya na lamang silang sundan ng tinahak na daan ng ginang. Doon po, patungo sa kanluran. Doon tumakbo si Aling Asunsyon, Lolo. Sigurado ka ba, Amor? Opo, Lo. Sigurado po talaga ako. Habunin ko pa nga sana eh. Kaso, ang bilis niya. Isa pa, natatakot ako sa mga aswang. Baka kung ano ang kanilang gawin sa akin eh. Ay, nalinti ka na. Doon din papunta yung aswang na nakatakas, di ba? Tama ba? Opo, Lo. Doon siya pumunta nang bitiwan niya ako. Baka kung mahanap niya si Asunsyon, kailangan hindi sila magtagumpay sa kung ano man ang gusto nilang gawin. Tayo na, Amor. Dali! Sige po, Lo. Teka sandali. Bago pala tayo magpatuloy, may bibigay ako sa iyo, Apo. Ano po yun, Lolo? Ito ang mutya ng bulak. 2 ito, kaya ibibigay ko sa iyo yung isa. Ano naman po may tutulong nito sa akin? Marami.
ikaw na lang ang bahalang tumuklas. Basta, dahil dyan, gagaan ang iyong katawan na parang bulak. O tayo na, Amor. Kailangan natin bilisan para maabutan at mahanap natin ang ginang na yon. Sige po, Lolo. Halina po kayo at baka napano na si Aling Asunsyon. Napalingon pa silang dalawa sa nasusunog na mga bangkay. Nang makita nilang malaki pa naman ang apoy, nagpasya na silang umalis. Sinundan nila ang daang tinahak ng ginang na kanilang ililigtas. Habang mabilis na naglalakad, idinalangin ni Lolo Isaac na sana'y wag nang abutan ng aswang si Aling Asunsyon. Dahil walang ibang daraanan ng ginang, hindi sila nahirapang mag-isip kung saan ito posibleng dumaan. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad ng... Lolo Isaac, hindi maganda ang pakiramdam ko. Parang may masamang mangyayari sa atin kung magpapatuloy tayo. Ano ang ibig mong sabihin, Apo? Hindi ko po alam pero may biglang pumigil sa akin. Hindi ko naman po may paliwanag eh. Basta ganun lang yun. O siya, sige. Ganito na lang, Apo. Susundan natin kung saan nagpunta si Asunsyon. Pero kung may makikita tayo mga aswang, uuwi tayo at pagpapabukas na lang ang paghahanap. Kapag may araw na, wala nang kapangyarihan ng mga aswang na yan. Mas mabuti pa nga siguro, Lolo. Maganda na lang din tayo para hindi maisahan ng mga aswang. Oo, Amor. Kaya tayo na. Maging alerto ka lang sa paligid. Opo, Lolo. Mabuti, Apo. Gumagana na rin sa iyo yung mutya ng bulak na ibinigay ko, no? Hindi ko akalain na ganyang kabilis lang na dadalo yung bertud niya sa iyo. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Nagiging magaan na rin ang katawan mo eh. Kagaya ko, magagawa mo ng lumundag at kaya mo na rin umakyat sa kung anumang mataas na lugar ng walang kahirap-hirap. Talaga po? Paano kaya kung umakyat ako sa puno ng nyog? Eh, kaya mo yon. Pero wag na. Mag-aaksaya ka lang ng oras. Kailangan nating makita si Asunsyon. Baka kung ano pa ang... Lolo Isaac, may mga kumakaliskus po sa paligid. Baka mga aswang na yan? Iyan din ang hinala ko. Halika, magtago na muna tayo. Saan naman po tayo magtatago? Ayun, hindi ba gusto mo makakit sa puno ng nyog para subukan ang mutya ng bulak mo? Oo naman po, Lolo, pero medyo nag-aalangan ako eh. Baka kung ano yung mangyari sa akin. Eh, huwag kang mangamba. Kailangan magtiwala ka ng buo sa mutya mo para mas maging malakas ang kanyang bertud. Sige po, Lolo. Ayun, may puno ng nyog. Diyan tayo magtatago. At sa pamamagitan niyan, baka mahanap din natin si Asunsyon. Itinuro ni Lolo Isaac kay Amor ang paraan para mas mapabilis ang kanyang pag-akyat sa puno. Nasa ganong kalagayan sila nang makarinig sila ng mga yabag na papalapit sa kanilang pwesto. Dahil dito, nagmamadali silang umakyat sa puno ng nyog hanggang sa barating sila sa dulo nito. Tumayo silang dalawa sa pinakatuktok ng nasabing puno at iginala nila ang kanilang paningin doon. Magtiwala ka lang sa sarili mong kakayahan, Apo. Yan ang pinakasusi sa lahat ng kapangyarihan. Sige po, Lolo. Ayun po, oh. May gumagalaw sa bandaron. Hindi ba patungo yan sa bundok? Oo, Amor. Eh, teka. Mga aswang yan. Malamang hinahanap na nila tayo. Tingnan na lang natin kung magagawa nila tayo makita rito. Ang hindi po nila alam, nandito tayo sa ibabaw ng nyog. Kung naghahanap pa po ang mga aswang, ibig sabihin pati si Aling Asunsyon, hindi pa rin nila nakikita. Sana po kaya siya? Eh, yan ang hindi ko rin alam. Eh, subukan nating sipatin ang paligid. Baka sakaling makita natin siyang nagtatago. Hindi siya pwedeng makuha ng mga aswang. Baka patayin lang siya gaya ng kanyang sinasabi. Yun din po ang inaalala ko eh. Naawa ko ng sobra kay Aling Asunsyon. Pakiramdam ko po kasi ang bigat ng kanyang dinadala eh. Ay, huwag ka mag-alala. Ililigtas natin siya. Pati na ang kanyang anak na bihag ng mga aswang. Parehong natigilan sina Lolo Isaac at Amor nang makarinig sila ng ingay na nagmumula sa malayo.
Kinutuba ng matandang albularyo na baka si Aling Asunsyon na yon. Kaya nagkasundo sila ni Amor na puntahan ng pinanggagalingan ng ingay. Noon din, sinabi ng matanda na lumundag sila pa ibaba. Nung una, nag-aalangan pa si Amor. Pero inulit ni Lolo Isaac ang sinabi nito patungkol sa pagtitiwala sa sarili. Dahil doon, nawala ang pangamba ng dalagita. Pagkawikan ni Lolo Isaac na lulundag na sila, agad din siyang lumundag. Napangisin na lang ang matandang albularyo nang nagmistula silang bulak habang papalapag sa lupa. Nang lumapat na ang kanilang mga paa sa lupa, minabuti nilang dalawa na tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Pagdating nila roon, Lolo, wala naman po rito ah. Si Aling Asunsyon ba talaga yun? Oo, kilala kong timbre ng boses niya eh. At hindi ako maaaring magkamali. Siya yon. Bakit wala po siya rito? Saan kaya siya Ha? Lolo Isaac? May pahid ng dugo sa damuhan. Tingnan niyo po oh. May punit na tela rin. Teka, parang kay Asunsyon yan ah. Yan din mismo ang kulay ng kanyang damit kanina. Oo nga po, Lo. Hindi kaya nagtagumpay ang mga aswang na matangay siya? Hindi maaari. Hindi tayo papayag na mangyari yon. Kailangang mailigtas natin siya at ang kanyang anak. Baka may mas malaking plano pang irayno na yon para sa anak ni Asunsyon. Ano naman po yun, Lo? Hindi ko rin alam. Pero yan ang sinasabi ng aking kutob. Tayo na. Hindi na dapat tayo magkasaya pa ng oras. Kailangan mapuntahan natin ang kuta ng mga aswang at nang mailigtas sa mag-ina. Kung ganun, tayo na po. Naituro naman rin na sa atin ni Aling Asunsyon ang kuta ng mga yun hindi po ba? Okay, sige na. Basta maging alerto ka lang sa lahat ng sandali. Sariwa pang dugo riyan sa damuhan, kaya hindi pa nakakalayo ang aswang. Sige po, Lo. Pag-iibayuhin ko pa po yung pakiramdam ko para malaman ko kaagad kung may aswang na malapit na sa atin. tinahak ng maglolo ang itinurong daan ni Aling Asunsyon. Umasa sila na sa kabila ng sitwasyon ng ginang, tama ang naibigay nitong direksyon. Kahit na walang dala ng mga pagkain at inumin, inuna ni na Lolo Isaac at Amor ang paghahanap sa mag-ina para iligtas ito. Sa tuwing may madadaanan silang bahagi ng tubig, umiinom sila roon. Kapag may nakikita rin silang prutas, pinipitas nila yon saka kinakain. Dahil medyo malayo ang bundok sa kanilang nayon, natagalan sila sa kanilang paglalakad. Inabot sila ng umaga at gabi na sila nang makarating sa paanan ng unang bundok. Lo, pwede bang magpahinga muna tayo? Pagod kasi ako eh. Hindi ko kasi akalain na sobrang layo palang lalakbay natin papunta dito. Okay siya, sige. Basta hindi tayo pwede magtagal dito, ha? Alanganin ang pwesto natin. Baka hindi natin inaasahan may mga kalaban na palang nakahanda sa pagkatake sa atin dito. Opo, saglit lang. Napagod kasi ako dahil sa layo ng nilakad natin eh. Masasanay ka rin. Isa pa, medyo maikling panahon pa lang ang mga naging ensayo natin. Sana nga po, Lo, masanay na ako. Ay teka, bigla pong naging balansa ang hangin ah. Ano ba kaya ang ipinapahiwatig nito? Tayo na po. Paniguradong may mga aswang nang malapit dito. Baka masukol nila tayo at mahirapang lumaban sa mga yon. Umalis na tayo dito, Lo. May mga kaluskus nang papalapit dito. At malamang, yan na ang mga aswang. Bilisan natin. Doon tayo sa bahagi na walang mga halaman at puno. Kung hindi man tayo susundan ng mga aswang papasok tayo sa gubat at sisimulang tahakin ng daan papunta sa ikalawang bundok. Sige po, Lo. Naihanda ko na rin ang ita ko para kung may susugod, malalabanan ko kagad. Apo, tingnan mo sa ating unahan. May 4 na nagbabagang mga mata. Sigurado ko na mga aswang yan. Ano gagawin natin, Lo? Lilis po ba tayo ng daan? Hindi. Diretso lang tayo sa paglalakad. Kung lilis tayo, mas matatagalan tayo sa pagpunta sa kabilang bundok. Tayo rin naman ang mahihirapan. Paano po yung mga aswang? Lalabanan natin sila. 2 lang yan. Mabilis nating may tutumba sila. Kaya ihanda mo ang sarili mo.
Kapag lumapit na tayo dyan, hindi malabong susugurin nila tayo. Sige po, Lo. Nagpatuloy silang dalawa sa kanilang paglalakad. Habang papalapit sila sa dalawang aswang, naririnig nila ang pag-angil ng mga ito. Napahawak na lang ng maigpit sa kanyang itak ang matandang albularyo at itinuon ang kanyang 100% pansin sa mga nilalang. Nang nasa 3 dipa na lang ang distansya nila mula sa mga aswang, mas lumakas pa ang pag-angil ng mga ito. Sa isang pagkisap ng mga mata ng maglolo, umatake sa kanila ang aswang. Sinabihan naman ni Lolo Isaac si Amor na gamitin ang kanyang mga natutunan. Napatango ang dalagita at nakipagsabayan siya sa kanyang lolo. Kahit na maliksi ang mga aswang, nagawa nila itong malamangan dahil sa mutya ng bulaklak na tangan nila. Magaling ka po. Nagagawa mong matalong aswang na nakalaban mo. Talagang natututo ka ng makipaglaban. Lo, mukhang buhay pa silang dalawa eh. Baka mamaya, makatakas pa yan at makapagsumbong sa iba nilang kasama. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahalang kumitil sa kanilang buhay. Hindi ako papayag na mabulilyaso pang kung ano mang pinaplano natin. Sandali, pupugutan ko ng ulo mga aswang na ito. Ayan, siguradong hindi na po sila mabubuhay. Tama ka po. Tayo na. Magsimula na tayong maglakad papunta sa ikalawang bundok. Pero maging alerto ka pa rin ha. Kung merong aswang na nakarating dito, tsak na may mga aswang din sa loob ng gubat na dadaanan natin. Sige po, Lo. Yan din po ang gusto ko. Baka nagkalat na sila rito eh. Pero hindi dapat tayo sumuko. Kinakailangan mahanap natin si Aling Asunsyon at maitakas ang anak niya sa kuta ng mga aswang. Kung ano man ang posibleng gawin ng Irayno na aswang na yon, hindi ko alam. Pero titiyakin kong ibabalik ko siya sa alikabok. Sa impyerno siya nararapat. Lolo, ayun oh, may daanan. Baka papunta yun sa ikalawang bundok. Abay, oo nga. O sige, dyan tayo. Kung sa medyo masukal na bahagi tayo dadaan baka may nakaabang na sa atin. Oo nga po, Lo. O tayo na, Amor. Kailangan makarating na tayo sa ikalawang bundok. Magmatsyag pa tayo para mapag-aralan natin ang pagpasok doon, pati na mga galaw nila. Iniwan nila ang bangkay ng mga aswang at walang pagdadalawang isip na tinahak ang daanan na nakita ni Amor. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang makaramdam ng kakaiba si Lolo Isaac. Ilang beses pa siyang napalingon dahil pakiramdam niya may mga matang nakatitig sa kanila. At anumang oras, merong aatake. Nung nakakalahati na nila ang tinatahak nilang daan, may nakita silang mga buto ng tao sa gilid. May napansin din silang tuyong dugo sa batuhan. Kaya saglit silang natigilan. Apo, mukhang patibong ito ng mga aswang Yan nga rin po iniisip ko, Lo. Siguradong sila ang may kagagawa nito. Akala ko ako lang nakapansin Bilisan na lang natin ang paglalakad. May mutya tayo ng bulak, kaya hindi nila kagad tayo mapapansin. Sige po, Lo. Sana nga po walang makalata sa atin dito. Mukhang mahaba pa kasi ang tatahakin natin Apo, bantayan mo yung likuran natin ha. Baka may nakasunod na sa atin. Opo, Lolo. Ako ang bahalang magbantay sa likuran natin. Sasabihin ko kagad sa inyo kapag may napansin akong kakaiba. Mabuti nga, Apo, para mapigilan kagad natin kung ano man ang kanilang binabalak laban sa atin. Lo, tingnan po ninyo yung nasa bandang unahan, Yung iba yun? Hindi ba? Oo nga, Apo. Lagusan nga ng kuweba yan. Hindi po kaya yan ang sikretong daanan para makarating sa kuta ng mga aswang? Abay, hindi ko alam. Pero, sige, subukan natin. Tayo na. Lapitan natin ang yungib na yon. Mas bilisan natin ang paglalakad. Dulot ng kanilang pagmamadali, hindi na nilingon pa ni Lolo Isaac ang kanyang apo. Ngunit nang malapit na siya sa bukana ng kuweba, napansin niyang mag-isa na lang siya. Dahil dito, napalingon siya at napakunot ng noo nang makitang hindi pala nakasunod sa likuran niya si Amor.
Napatitig siya sa hindi kalayuan at nakita niyang tumatakbo ang dalagita para mahabol siya. Oh, Apo, kung akala ko nakasunod ka sa akin. Teka, bakit parang namumutla ka yata? Pawisan ka Pasensya na, Lo. Hinarang kasi ako ng isang aswang kaya nilabanan ko muna. At natalo mo naman siya kung ganon. Opo, Lo. Nagawa ko ngang wakwakin ng tiyan ng aswang Dinukot ko na rin yung laman loob niya at ikinalat sa lupa. Oh, saan mo naman natutunan yan? Hindi ko naman ginagawang ganyang bagay Kasi yan din ang ginagawa ng mga aswang, hindi ba, Lolo? Kaya ginawa ko rin sa kanya. Ay, hindi na bale. Ang mahalaga, nandito ka na. At walang masamang nangyari sa iyo. Mas mabuti siguro kung pumasok na tayo sa lagusang yan. Aalamin natin kung sakuta nga ba ng mga aswang ang punta niyan. Sige, Lo. Mas mabuti pa nga. O sige, Apo. Pero teka, bakit parang may iba sa pananalita mo? Hindi ka na rin gumagamit ng po, Pasensya na po. Pasensya na po kayo, Lolo. Inihingal pa po kasi ako at kinakabahan dahil sa nangyari po. Tayo na po at baka kung ano na po ang nangyari kay Aling Asunsyon po at sa anak niya po. O sige. Magpatuloy na tayo at nang makarating na tayo sa... Apo, mukhang may mga kalaban sa paligid. Huwag ka munang gumalaw. Bakit po, Lolo? Anong meron? May napansin akong gumalaw sa loob ng yugib at may nakita akong nagbabagang mga mata. Lo, hindi. Napapaligiran na tayo ng mga aswang. Gagawin natin. Wala tayong ibang mapagpipilian kung hindi ang makipaglaban sa kanila. Yan lang ang natatanging paraan para makapasok tayo sa lagusan at nang makarating sa kutan nila. Kung ganon, bahala na. Kayanin natin sila. Huwag ka magsalita ng ganyan. Kaya nating ubusin ang mga aswang na yan. Kaya natin. Nabigla si na Lolo Isaac at Amor nang lumundag sa harapan nila ang maraming aswang. Lumabas din ang ibang nilalang mula sa kuweba. Kaya dumikit sa isa't isa ang maglolo. Walang ano-ano, sumugod sa kanila ang dalawang nilalang. Kaya nilabanan nila ito. Dahil sa nangyari, nagkahiwalay silang dalawa. Lalapitan na sana niya ang kanyang apo pero may iba pang nilalang na sumugod sa kanya. Upang mas mapadali ang kanyang pakikipaglaban sa mga aswang, gumamit na siya ng mga orasyon para tigalpuhin ang mga ito. Dahil sa kanyang ginawa, naging mahina ang aswang na kanyang kalaban. Nang lumaon, nagawa niyang sugatan ng mga nilalang at nang hindi na makalaban, ginilitan niya sila ng leeg. Apo, kumusta ka? Nagagawa mo bang... Apo, bakit parang ang lupit mo sa mga aswang? Wakwak lang siya ng dalawang nakahando sa'yo. Dapat lang po yan sa kanila, Lo. Hindi dapat kinakawaan ng mga kagaya nila. Tama ka. Pero hindi na makatao yung ginagawa mo Pasensya na po. Sige, tatapusin ko na muna ang isa pang aswang na natitira. Sige. At magbabantay na muna ako sa paligid. Baka hindi natin namamalayan may iba pa palang papasugod dito. Naubos ko na rin yung mga nakaharap ko Sige po, Lo. Mabilisan lang to. Ito ang dapat sa inyong aswang kayo. Yan, ganyan nga, Amor. O ano, patay na ba yan? Siguro, Lolo. Sandali, titingnan ko kung humihinga pa. Hindi na po. Sigurado kong patay ng aswang na ito. Kung ganon, tayo na. Pasukin na natin ang... may aswang na nakakita sa ginawa natin sa kasamahan nila. Sigurado ko, Amor, na magsusumbong yon. Ano pong ating gagawin, Lo? Nandito na tayo Wala na itong atrasan. Haharapin natin kung ano man ang nilalang na sumagupa sa atin. Ililigtas natin si Asunsyon at ang kanyang anak. Kung ganon, tayo na po. Oo. Baka maabutan pa natin ang aswang na yon at mapatay bago pa siya makapagsumbong. Pumasok silang dalawa sa lagusan. Dahil madilim doon, nangapa ang maglolo. Kahit na gano'n ang kanilang naging sitwasyon, nagpatuloy pa rin sila. Makaraan ng mahigit 5 minutong pangangapa sa loob ng kuweba, may nakita ng liwanag si Lolo Isaac. Kaya napangiti siya.
Alam niyang yun na ang kabilang lagusan. At posibleng malapit na sila sa kuta ng mga aswang. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang ating hinahanap. Oo nga po, Lo. Sana magtagumpay tayo sa ating gagawin. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo. Magagawa natin ang maayos ang pagliligtas sa mag-ina at makakauwi tayo ng buhay. Yan din ang panalangin ko, Lo. At sana nga, wala pang ginawang masama ang pinuno ng mga aswang kay Joaquin. Sana nga, Apo. At baka mawala ng silbi ang ating pagpunta rito. O sige na, malapit na tayo sa maliwanag na parting yan. Ihanda mo ng sarili mo. Opo, Lo. Sigurado ako na kung naisumbong na tayo ng aswang na yon, may mga nakabantay na sa atin sa labas ng lagusang ito. Yan din ang hinala ko, Amor. Pero alam ko na kaya natin sila. Mga kampon sila ng dilim. At tayo na may mga alagad ng liwanag. Kailangan hindi mananalo ang kadiliman sa liwanag. Lo, nasa tapat na tayo ng lagusan. Sandali. Huwag ka munang lumabas. Magmatsyag muna tayo sa paligid. Baka nakaabang na sila. Sige po, Lo. Makiramdam na muna tayo bago lumabas. Siguraduhin muna nating walang mga aswang dyan. Nang mapagtanto na maglolo na walang aswang, nagpasya silang lumabas sa kuweba. Napakunot noo si Lolo Isaac dahil iba ang kanyang inaasahan. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Namulagat ang kanyang mga mata nang may makita siyang kabahayan sa hindi kalayuan. Nung una, inakala niyang mga simpleng tao lang ang naninirahan doon. Pero nang makaamoy sila ng malansang samyo ng hangin, nakumpirma nilang yun ang kuta ng mga aswang na kanilang hinahanap. Huwag muna tayong tumuloy dyan. Alamin muna natin ang galawan nila. Malapit na rin naman mag-umaga kaya siguradong hindi na sila aktibo. Saan naman po tayo pupunta, Lo? Maghanap na lang tayo. Kung magagawa natin silang pasukin mamaya kapag umaga na, gagawin natin. Pero sa ngayon, magpahinga na muna tayo at pag-aralan natin kung paano pumasok dyan at lumabas ng hindi nahihirapan. Kayo po ang bahala. Sa bagay, pwede natin gawin yan kapag hindi sila aktibo. Mas madali tayong magtatagumpay. Tama. At may liligtas natin si Joaquin sa si Asuncion. Kaya tayo na, Amor. Doon muna tayo pumunta sa likod na bahagi ng mga kabahayan. Maghanap tayo roon ng mapagtataguan. Lo, magtago muna tayo. May mga asong na rumoronda. Baka makita nila tayo. Ayun, doon tayo sa puno ng mangga. Mayabong ang dahon dyan at hindi tayo madaling makikita. Aakyat tayo dyan at magmamatsyag sa paligid. Mapag-aaralan din natin ang pasikot-sikot ng kuta ng mga aswang. Sige po, kung may magandang pwesto, dyan na rin lang muna tayo magpahinga hanggang sa mag-umaga. Ay, magaling ang naisip mo, Amor. Kung makakatulog tayo, hindi pa tayo madidistorbo. Aakyat na sana sila sa puno ng mangga, pero natigilan silang dalawa nang dumating ang tatlong aswang. Nagbabaga ang kanilang mga mata at naglalaway habang balasik na nakatitig sa kanila. Alam ni Lolo Isaac na susugod sa kanila ang tatlong aswang, kaya naging alerto sila. Ilang sandali pa, napasigaw na lang si Amor nang umatake sa kanila ang tatlo. Sa halip na ipagpatuloy ang kanilang plano, minabuti nilang harapin ang tatlong aswang. Dahil mas maliksi at mas taktikado ang tatlong yon, nahirapan sina Lolo Isaac at Amor na kalabanin sila. Nang lumaon ay nagawa nilang matalo ang kanilang kalaban. Bago sila umalis, sinigurado muna nilang wala ng buhay ang mga aswang. Nagawa na natin mapatay ang tatlo. Kung mas malalakas sila sa mga naunang aswang na nakainkwentro natin, posible na doble na ng lakas nila ang aswang na iray nun. Yan ang hindi natin alam, Lo. Pero hindi bale. Ang galing mo pong makipaglaban Sigurado matatalo mo yon. Hindi ko alam pero kanina pa ako kinakabahan Bago pa man tayo pumasok sa lagusan, mabilis na ang pagtibok ng puso ko. Hindi ka dapat kabahan, Lo. Kasama mo naman po ako Isa pa, kaya natin makipaglaban sa kanilang lahat.
Basta kahit ano mangyari, huwag kang hihiwalay sa akin. Baka kung ano pa mangyari sa'yo, mababagi sila at demonyo sila kung pumatay. Opo, Lolo. Tatandaan ko po ang sinabi niyo. Ay tayo na, mas bilisan natin ang paglalakad. Sa bandang likod tayo pumasok para hindi tayo madaling mapansin. Wag po. Mas marami pong bantay sa likod ng kuta. Teka, paano mo naman nalaman? Hindi pa naman tayo nakarating doon na. Ang ibig ko pong sabihin, Lolo, baka po maraming bantay sa bandang likod ng kuta. Okay, sige. Sa harapan tayo dumaan. Hindi naman nila tayo madaling mapapansin dahil sa mutya ng bulak na taglay natin. Oo nga po, Lo. Kailangan na natin makuha kaagad ang anak ni Asunsyon. Pati na mismo ang aling yon. Opo, Lo. Kawawa naman sila kung may masamang mangyayari sa kanila. Naging maingat sila sa paglapit sa kuta ng mga aswang. Nang makapasok na sila, nagtaka si Lolo Isaac kung bakit sobrang tahimik ng paligid. Dahil dito, naging alerto siya sa kung anumang pwedeng mangyari. Sinubukan nilang halugugin ang mga kubo roon at nagbakasakaling mahanap nila si Joaquin, saka si Aling Asunsyon. Walang ano-ano, may narinig silang ingay ng pag-iyak at pagsigaw ng dalagita na nasa bandang likod ng kuta. Bakit may dalagita? Hindi kaya may iba pa silang bihag dito? Halika na, Apo. Puntahan muna natin yon at nang mailigtas. Wag po, Lo. Sa iba na lang tayo pumunta. Mas kailangan tayo ni Joaquin at Aling Asunsyon. At bakit ayaw mo? Unahin na muna natin ang dalagitang yon. Baka po kasi patibong lang yun ng mga aswang. Malakas ang kutob ko na nandito lang sila sa paligid at nag-aabang sa pagdating natin. Subukan natin doon, Lo. Ay siya, sige. Doon tayo pumunta. Pero kapag wala ron ang anak ni Asunsyon, puntahan natin ang dalagita, ha? Huwag kayong mag-alala, Lo. Nasisiguro kong nandun lang yung ating hinahanap. Ay tayo na sa pinakagilid ng kubo ron. Mukhang may naririnig na naman akong ingay ron Baka si Joaquin na yon at si Aling Asunsyon. Sige po, Lo. Sana nga po'y nandun sila para mailigtas na natin sila. Makalabas lang din sana tayo agad habang wala pang mga aswang. Sinimulan nilang tuntunin ang daan patungo sa kubong tinutukoy nila. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang bigla sila makarinig ng ingay. Kinutuban ng hindi maganda si Lolo Isaac, kaya sinabi niya kay Amor na magtago na muna sila. Maghahanap na sana sila ng matatagpuan nang biglang nawala ang ingay. Minabuti na lang ni Lolo Isaac na ipagpatuloy ang paglalakad habang nakasunod naman sa kanyang likuran si Amor. Ano kaya yung ingay na yon? Hindi kaya may aswang nang nakaabang sa atin dito? Wala po yan, Lo. Baka mga ligaw na hayop lang yon. Wala naman po ako nararamdaman na kakaiba Kung malansa man ang hangin, baka natural lang yon kasi nasa loob tayo ng kuta nila. Ay baka nga ligaw na hayop lang yon. O halika na. May kulungan sa banda ron at may bulto ng tao. Baka yun na hinahanap natin. Mukhang yun na nga si Joaquin. Bilisan po natin bago pa man tayo mahuli ng mga aswang dito. O siya, sige. Mauna na ako't nang mabuksan ko kagad ang kulungan. Kung si Joaquin lang ang nandyan, nasaan naman kaya si Asunsyon? Hindi ko po alam, Lo. Paano kaya kung pinatay na siya ng mga aswang? Di ba, Ari? Yan ang pinangangambahan niya nang nanatili siya sa ating bahay. Kaya hindi ako papayag na mangyari yon. Kung ganun po, kailangan mailigtas muna natin si Joaquin bago natin hanapin ang kanyang ina. Mas kailangan tayo ng anak ni Aling Asunsyon Oo, tama ka riyan, Amor. Mas kailangan tayo ng anak ni Asunsyon dahil baka kung ano pa yung pinaplano ng mga aswang sa kanya. Malapit na po tayo. Tama po, Lolo. May nakakulong ang isang binatilyo doon. Malamang yan yung anak ni Aling Asunsyon, si Joaquin. Nang tuluyan na silang makalapit sa kulungan, namulagat ang mga mata ng binatilyo. Magsasalita pa sana ito pero sumenya si Lolo Isaac na huwag itong gagawa ng ingay. Binuksan ng matandang albularyo ang kulungan sa kakinalaga ng tali ni Joaquin. Taranta naman ang binatilyo noon habang panay ang paglinga sa paligid.
O yan, wala ka ng tali. Tayo na. Kailangan ba itakas ka namin dito? Hinahanap ka na ng nanay mo. Nanay? Bakit? Nasaan na ba siya? Anong ginawa ng mga aswang sa kanya? Baka po kung napano na si Nanay Asunsyon ha? Yan ang hindi namin alam. Bakit? Wala ba siya rito? Ang buong akala kasi namin dinala siya rito ng mga aswang Oo nga. Naisip kasi namin na baka nandito na rin siya. Kaya nga dumiretso na kami rito. Para masundan siya at tulungan. Teka, sino ba kayo? Bakit niyo ako tutulungan? Kaibigan kami ng nanay mo. At ang sabi niya, dinukot ka ng mga aswang. At baka may masama silang gagawin sa iyo. Ako nga pala si Isaac. At ang aking apo naman si Amor. Wala silang masamang gagawin sa akin. Alam kong hindi nila ako sasaktan. At bakit ka naman nakakasiguro, Aber? Sigurado po ko dahil... Lolo Isaac, may mga paparating. Paniguradong natunugan na tayo ng mga aswang. Mukha nga, Apo. Sige, itakas mo na rito si Joaquin. At ako nang bahala sa mga aswang na yan. Hindi po, Lolo. Magkasama tayong pumunta rito. Magkasama din tayong aalis. Pero delikado ang sitwasyon. Kailangan walang mangyari sa inyo ni Joaquin. Ayan na sila. Nandiyan na mga aswang. Kinakailangan makalis sa lugar na ito. Lolo, mauna na po kayo. Hahanapin ko muna si Aling Asunsyon dito. Malakas ang kutob kong nandito lang siya Hindi na nakasagot si Lolo Isaac sa sinabi ni Amor dahil nakarinig siya ng maraming mga yabag ng paa at pag-angin. Agad niyang ibinaling ang kanyang pansin sa paligid at napalunok siya ng kanyang laway nang makita ang mga aswang na nakahandang umatake sa kanila. Sasabihan na sana niya si Amor na itakas si Joaquin, pero biglang tumakbo ang dalagita. Bakit ba biglang naging matigas ang ulo niya? Sinabihan ko na siyang delikado. Nagwika na nga akong magkasabay tayong tatlo na aalis dito Teka, sigurado po ba kayong apo niyo yung dalagitang yon? Anong ibig mong sabihin, Joaquin? Malakas pong hinala ko na hindi siyang totoo niyong apo. Isa siyang aswang. Paano mo naman nasabi yan, Joaquin? Paano naging isang aswang si Amor? Nakita ko po sila kanina. May dalang dalagita rito ang mga aswang kanina. Kawangis po na itsura ng apo niyong kaalis pa lamang. Sigurado ka ba dyan? Opo, hindi ako maaaring magkamali. Siya po yun. Nagpupumiglas pa nga po siya Saan ba nila dinala? Mukhang sa bandang likod ng kuta. Papunta sila ron kanina Dalit ka na. Naisad ako ng aswang na yun Kaya pala ayaw niyang pumunta kami ron kanina. Nagpanggap pa siyang si Amor. Humanda siya sa akin. Joaquin, dito ka lang sa likod ko. At akong bahalang tumapos sa mga aswang na yan. Tutulong po ako, Lolo. Pero wala kang alam sa pakikipaglaban. Baka kung mapano ka lang. Diyan po kayo nagkakamali. Simula bata ko, sinanay na ako makipaglaban sa mga aswang. At alam ko sa sarili kong makakaya ko silang talunin. Iyan na nga ang mga aswang. O sige, etong itak. Gamitin mo. Sa akin naman, ang punyal ko nakasukbit palagi sa bewang ko. Humanda ka na, Joaquin. Opo, Lolo. Pagkalapit ng mga aswang kina Lolo Isaac at Joaquin, agad nila itong hinarap. Namangha si Lolo Isaac nang makitang abilidad ng binatilyo. Gamit din ang kanyang kakayahan, hindi na niya hinayaan pang mabuhay ang mga aswang na nakakalapit sa kanya. Dahil na rin sa taglay niyang mutya ng bulak, naging magaan ang kanyang katawan. Nagawa niyang ilaga ng mga pag-atake ng aswang. At bago pa man sila makalayo sa kanya, sinasaksak na niya ang mga ito sa lalamunan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pakikipaglaban sa mga nilalang nang mapansin nilang may iba pang paparating. Pero ang mas ikinagulat nila ay nang makita nila si Aling Asunsyon na tumatakbo patungo sa kanila habang isinisigaw ang pangalan ng kanyang anak. Nanay Asunsyon, nandito na po ako! Teka, huwag ka munang lumapit sa kanya. Alam mo ba na nawala siya sa kanyang katinoan? Parang pabago-bago ang takbo ng utak niya Isa pa, unahin na muna natin ang mga aswang na papasugod sa atin. Hindi ko po alam ang mga pinagsasabi niyo. Ang alam ko,
Hindi naman siya ganyan nung dukutin ako ng mga aswang eh. Hindi. Parang siya ang pangay ng mga aswang na bagong dating. Anong gagawin natin, Lolo? Uunahan natin ang mga aswang sa paglapit sa kanya. Pero paano? Mas mabilis ang mga aswang kaysa sa atin. Baka kung anong gawin nila kay nanay. Sumunod ka sa akin at iligtas mo ang nanay mo. Ako nang bahala sa mga aswang na yan. Anak ko, Joaquin! Nailigtas ka nila! Ang anak ko! Inay, tumakbo ka na papunta rito. Baka tuluyang makalapit ang mga aswang na yan sa'yo. Salubungin mo na lang siya, Joaquin. Aharangan ko ang mga aswang na yan para hindi sila tuluyang makalapit sa kanya. Sa tulong ng bertud ng bulak, naging mabilis ang pagtakbo ng matanda para salubungin ang mga aswang na pasugod kay Aling Asunsyon. Pagkalapit niya sa mga nilalang, walang pagdadalawang isip niyang nilabanan ng mga ito. Nilingon pa niya si Joaquin at namulagat ang kanyang mga mata nang makita niyang nakikipaglaban din ang mag-ina sa mga nilalang na papalapit sa kanila. Dahil doon, mas binilisan ni Lolo Isaac ang kanyang paggalaw at nang lumaon, lahat ng mga aswang na nakalaban niya ay nakahandusay na sa lupa. Nagpasya siyang tulungan sina Aling Asunsyon at Joaquin sa pakikipaglaban sa mga nilalang na umaatake sa kanila. Hanggang sa isa-isa na nilang napapatay ang mga ito. Nang masiguro nilang bumagsak na ang lahat ng mga aswang, hindi na iwasan ni Lolo Isaac na maintriga patungkol kay Aling Asunsyon. Hindi ko'y nakalang may tinatago ka palang husay sa pakikipaglaban, Asunsyon. Oo naman po, magaling talaga si nanay. Isa po kasi siyang babaylan eh, at halos lahat ng mga masasamang elemento ay nakaaway na niya. Talaga? Isa kang babaylan, Asunsyon? Oho, Lolo Isaac. Isa akong babaylan. At aaminin ko, parang nawala ako sa katinuan nung mawalay ako kay Joaquin. Salamat sa inyo at nailigtas niyo siya. Eh teka, nasa na si Amor? Yan pa ang problema ko ngayon. Pero tapusin na muna natin ang mga aswang dito at nang mahanap ko siya. Ako na lang po maghahanap sa kanya. Kayo na po ni nanay ang bahala rito. Alis na po muna ako. Babalik ako dito kasama ang apo nyo. Mas mabuti pa nga anak. Bilisan mo lang at baka mahuli kayo ng iyong ama. Opo. Ama? Ama ni Joaquin ang pinuno ng mga aswang dito? Tama ba ang pagkakarinig ko? Oo, Lolo Isaac. Yan ang dahilan kung bakit kinuha siya ng mga aswang. Balak ni Sumalhay na si Joaquin ang mamuno sa kanilang angkan pagkatungtong niya ng edad na 21. May ipinainom lang ako sa kanya para hindi niya maging kauri ang tatay niya. Kaya pala, ganun na lang ang kagustuhan niyang makuha siya. Eh, ikaw, hindi ko inaasahan na isa ka palang babaylan. Kung ano man ang ikinwento ko dati sa inyo, at kung ano man ang nalaman nyo ngayon, yan po ang totoo sa aking pagkatao. Nasa ganun silang sitwasyon nang mapansin ni Lolo Isaac na parang hindi mapakali si Aling Asunsyon. Iginala ng babaylan ng kanyang paningin sa paligid, kaya nagpalinga-linga rin si Lolo Isaac. Walang ano-ano, nagulat sila nang may malakas na hangin na dumaan sa kanilang harapan. Kasunod nito, biglang tumambad sa kanila ang isang aswang na kulay abo ang balat at buhok. Nagbabaga ang mga bilugang mata. May nakausling pangil at matipunong katawan. Hindi ko inaasahang magkasama kayong dalawa rito. Ikaw, matanda. Natuwa ka ba sa pakikipaglaro ko sa'yo? Alam kong nasihang ka dahil ilang oras din tayong nagkasama. Demonyo ka! Kung nalaman ko kagad na hindi ko na pala po ang kasama ko at ikaw yun pinatay na sana kita. Paano na ngayon yan? Wala na siya. Ganon. Bakit? Ano ginawa mo kay Amor? Kumalma ka lang, Lolo Isaac. Gusto lang niyang mawala ka sa focus. Buhay pa ang iyong apo. Tumahimik ka, Asunsyon. Mas mabuti pa nga siguro kung nung una pa lang pinatay na kita. Naisagawa ko na siguro ang aking pakay sa anak natin. Naging madali lang sana ang lahat para sa akin at wala na rin magiging sagabal. Ikaw ang tumahimik, Sumalhay. Inakala mo bang papayagan ko ang masama mong binabala kay Joaquin? Hindi! Hindi ko papayagang maghari ang mga aswang dito sa kabayanan. Ano pang hinihintay mo, Sumalhay? Patayin mo na ako at nang matapos na ang lahat ng ito. Sumugod ka na!
Huwag kang mag-ingatat. Pinagpaplanuhan ko pa kung paano ko kayo papatayin. Huwag kang masyadong maging bilib sa kakayahan mo, aswang. Hindi mo ba alam kung ano ang kaya namin gawin sa'yo? Ikaw rin, tanda. Mahina na ang tuhod mo kaya huwag kang umastang malakas ka pa. Pagkawika ng pinuno ng mga aswang, umangil siya at napakuyon pa siya ng kanyang kamay. Napahawak naman ng mahigpit si Lolo Isaac sa kanyang punyal. Napalingon pa siya kay Aling Asunsyon. At nang makita niyang naghahanda na rin ang babaylan, napangiti siya. Sa isang pagkisap ng mga mata ng matandang albularyo, sumugod sa kanila si Sumalhay. Nilabanan nila ito, pero napakaliksi ng paggalaw nito. Dahil dalawa sila ni Aling Asunsyon at iisa na lang ang kanilang kaaway, nakampante si Lolo Isaac na matatalo nila yon. Kahit na nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalaban, hindi pa rin maiwasang makipagbangayan na ng matandang albularyo sa aswang na Iraynon. Ang hina nyo! Dalawa na kayo pero hindi pa rin ninyo ako kinakaya. Kaunting panahon pa at matatalo ko na kayo! Ha! Inakala mo bang magiging madali lang para sa iyo ang labanan na ito? Oo naman, dahil nababasa ko sa mga galaw ninyong dalawa na mahina kayo. Ikaw, Asunsyon, inakala ko pa naman na malakas ka. Ikaw pa nga ang napili kong lahian. Nagsisisi na ako ngayon. Talagang kailangan magsisi ka na. Dahil ito na ang huling gabi mo, Sumalhay. Namahimik ka, Asunsyon. Ang dapat sa'yo'y mamatay. Itong para sa'yo. Ito rin ang nararapat sa mga kagaya mo. Ha! Inakala ba ninyo na mapapatay niyo ako sa ganyan lang? Ilang sandali lang, hihilom na ang sugat ko. Pagkatapos tumawa ng aswang na Iraynon, bigla niyang ibinalibag si Lolo Isaac at Aling Asunsyon. Tumilapon silang dalawa, at dahil medyo mahina na ang mga buto ng matandang albularyo, hindi siya kagad nakagalaw. Namulagat na lang ang kanyang mga mata nang biglang tumayo si Aling Asunsyon. Dinampot ang punyal na nabitiwan na matanda. Kasunod nito, sumugod siya kay Sumalhay at naglaban silang dalawa. Para makalapit, sinubukang gumapang ni Lolo Isaac. Dahil hanggang sa mga sandaling yon, masakit pa rin ang kanyang balakang. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin ni Joaquin. Sumalhay! Papatayin kita! Tignan natin kung sino sa ating dalawang mamamatay. Isa ka lang hawak na babaylan na minsang nasiraan ng bait. Samantalang ako, isa akong makapangyarihang aswang. Anong silbi ng kapangyarihan mo kung ang kakampi ko ay ang mga diwata ng kalikasan? Yan ba ang ipinagmamalaki mo? Ito ang dapat sa'yo. Papatayin kita at nang wala nang hahadlang sa mga plano ko. Yan ay kung papayagan ko mangyari yan. Ikaw ang uunahin ko. Sige, Asunsyon, patayin mo na ang aswang na yan. Isa ka pang matanda ka. Isusunod kita, hayop ka. Sa ngayon, ikaw munang uunahin ko, Asunsyon. Napatiimbagang si Lolo Isaac nang kinalmot ni Sumalhay si Aling Asunsyon at tangkaing ibalibag sa matulis na kahoy. Kinutuban siya ng hindi maganda. Kaya agad siyang tumayo at sinugod si Sumalhay. Nabitiwan nito si Aling Asunsyon, kaya agad siyang inalalayan ni Lolo Isaac at pinaupo sa tabi. Habang ginagamot niya ito, napatawa ang aswang na Iraynon at minamaliit ang kakayahan ng matandang albularyo. Inakala mo bang papayag ako sa kung ano bang pinaplano mo kay Asunsyon? Nakakamali ka. Tayong dalawa maglaban. Susukatin natin ang kakayahan ng bawat isa. Matanda ka na. At wala kang laban sa akin. Sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Kaya humanda ka sa akin, tanda. Ikaw ang humanda sa akin, aswang. Kahit na matanda na ako, hindi kita susukuan. Ipakita mo na lang sa akin ang lakas mo. Kapag natalo kita, kakainin ko ang laman loob mo. Mag-iingat ka sa kanya, Lolo Isaac.
Kung makaya mong tamaan ng kanyang talampakan, gawin mo! Yan ang kanyang kahinaan! Kung ganon, sige, sisikapin kong matamaan siya sa talampakan. Salamat, Asunsyon! Noon din, kinuha ni Lolo Isaac ang punyal niya kay Aling Asunsyon. Tumayo siya tumarap sa aswang na nakangisi habang nakatitig sa kanya. Nanginig ang buong katawan ng matandang albularyo dahil sa galit. Nag-init din ang kanyang pakiramdam dahil sa bertud ng bulak na nananalaytay sa buo niyang katauhan. Pagkasugod sa kanya ng aswang, walang pagdadalawang isip na rin siyang umatake para salubungin si Sumalhay. Nagsagupaan silang dalawa at ang bawat pag-atake sa kanya ng nilalang ay nagagawa niyang maiwasan. Ilang beses din niyang sinubukang saksakin ng aswang, pero agad na naghilom ang kanyang mga sugat. Kahit na alam ni Lolo Isaac na nahihirapan siyang matalo ang aswang, hindi niya ito sinukuan. Kahit na anong gawin mo, hindi mo ako mapapatay. Hihilom lang ang sugat ko sa mapurol mong punyal. Kung mapurol man ito para sa iyo, diyan ka nagkakamali. Ilang aswang na rin ang nagilitan ko nito. Kapag nagkataon, magiging isa ka sa kanila. Yan ay kung kaya mo ang aking lakas at liksi. Kanina mo pa ako minamaliit Hindi porket matanda na ako hindi na kita kaya. Ha! Nagkakamali ka, Sumalhay. Kung ganon, ipakita mo sa akin ang tunay mong kakayahan. Alam kong may tinatago ka pang lakas, tanda. Sige, tatapatan ko ang lakas mong taglay. Aswang na Iraylon. Anong binabalak mo, Lolo? Baka kung ano na mangyari sa iyo. Huwag ka mag-alala. Kaya ko ang aking sarili, Asunsyon. May bagay lang ako matagal nang itinago. At ngayon, kailangan kong ilabas para matapos na rin ito. Napatras si Lolo Isaac at pinunit ang kanyang damit saka ang suot niyang pantalon. Napangiti pa siya nang makita niya ang maliit na boteng nakatali sa kanyang hita. Kinuha niya yon, saka pinagmasdan ng maitim na likidong nasa loob nito. Pagkarinig niya ng pag-angil ng Iraynon, walang pagdadalawang isip niyang ininom ang maitim na likidong nasa loob ng bote. Pagkalagok niya, agad na tumirik ang kanyang mga mata. Napakuyom siya ng kanyang mga kamay at naging mabalasik ang kanyang itsura. Bumakat ang kanyang mga kaugatan at mas naging matipuno rin ang kanyang katawan. Naging kulay aburi ng balat at buhok niya. Umangin lang nakakatakot si Lolo Isaac at binitiwan niya ang punyal niya. Ano na ang ibig sabihin niyan, Lolo Isaac? Huwag mong sabihin na isa akong aswang at kauri ako ng Iraynon na yan. Kaya pala, may iba akong nararamdaman sa iyo Kahit na mahina ka, alam kong may pagkatao kang itinatago. At ngayon, nakakamangha dahil magkauri pala tayo. Magkauri tayo. Pero ni minsan, hindi ako kumain ng karne ng tao. Lolo Isaac, ano pong ibig sabihin nito? Bakit po parang magkatulad kayo ng ama ko? Saka ako na ipapaliwanag. Kailangan ko munang tapusin ang nilalang na yan at ang makauwi na tayo. Kayong dalawa, lumapit kayo sa akin. Baka kumapano kayo kapag bumagitna pa kayo riyan. Ngayong kumpleto na kayo. Magagawa ko na kayong ubusin maliban na lang sa iyo, Joaquin. Ikaw ang matitirang buhay at ikaw ang hahalili sa akin. At kung inakala mong hahayaan ko lang na mangyari yon, nagkakamali ka. Napaangin si Sumalhay at sa isang pagkisap ni Lolo Isaac, sumugod ito sa kanya. Itinapon ng matanda ang hawak niyang bote at buong bilis na sinalubong ang nasabing aswang. Dahil taglay niya ang mutya ng bulak, naging magaan ang kanyang katawan at nagawa niyang malapitan agad ang nilalang. Nakipagpambuno silang dalawa hanggang sa magpagulong-gulong sila sa lupa. Sige, Lolo Isaac, patiin mo ang aswang na yan. Ganyan nga, huwag mo nang hayaan pang mabuhay pa at makapabinsala sa ibang tao ang Iraynon na yan. Inay, bakit po naging ganyan si Lolo Isaac? Ano nangyari sa kanya? May kinalaman po bang maliit na boteng nakatali sa kanyang hita?
Minsan ko nang nakita yan pero akala ko kung anong langis lang yan. Oo, at ang boteng yan ang naging rason kung bakit sila naging aswang. Hindi ko alam kung anong itim na likidong ininom niya. Pero ang alam ko, ikaw ang dahilan. Papatayin kitang aswang ka! Aswang ka rin naman Yun nga lang, mas mahina ka kesa sa akin. Kanina ka pa Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Ipinihit ni Lolo Isaac ang kanyang katawan hanggang sa magawa na niyang ibabawan si Sumalhay. Manlalaban pa sana ang nasabing aswang pero tumayo na ang matanda. Nang mapansin niyang gumagalaw ang aswang na irayon at sinubukan din itong bumangon, buong lakas niyang tinadyakan ng dibdib nito. Napaungol si Sumalhay at bago pa man siya makatayo, binuhat siya ni Lolo Isaac at buong lakas na ibinalibag patungo sa nakausling kahoy kung saan binabalak na tuhugin ng nilalang si Aling Asunsyon. Napangisi na lang si Lolo Isaac nang matuhog ni Sumalhay ang nasabing kahoy. Yan ang dapat sa'yo. Dahan-dahan ka mamamatay dyan. Ang inakala mo ba basta-basta mo lang ako mapapatay? Masdan mo kung paano ko aalis dito at kung paano rin maghihilom ang sugat ko. Lolo, bilisan po ninyo. Gawin mo na ang mga sinabi ko. Kailangan mapatay mo siya bago pa siya makaalis dyan. Sige, ako nang bahala. Hindi ko nahahayaan pang mabuhay ang nilalang na yan. Ang bagal mo naman, tanda. Nakaalis ka na nga mula riyan sa matulis na kahoy. Pero hindi mo na rin alam kung ano ang aking susunod na hakbang. Wala akong pakialam sa mga hakbang mo. Alam ko namang walang epekto sa akin yan Napaangil si Lolo Isaac dahil sa pagtawa ng nilalang. Nang akmang susugurin na niya ang nilalang, dinukot niya ang mutya ng bulak na nakabaon sa kanyang braso. Noon din, umusal siya ng isang lihim na orasyon na nakapagpapalutang sa nilalang na madadampian ng nasabing mutya. Napangisi naman ang aswang nang makita niyang may kung anong ibinubulong ang matanda. Pagkasugod sa kanya ng nilalang, walang pagdadalawang isip na itinapon ng mutya sa aswang na irayon. Nagulat naman si Sumalhay. At bago pa man siya makalapit kay Lolo Isaac, lumutang siya sa ere na parang bulak. Joaquin, pwede bang ipasa mo sa akin dito ang punyal na yan? Sige po. Eto, saluhin niyo, Lolo. Uy, maraming salamat. Ngayon, tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo. Ngayong hindi na nakalapat sa lupa ang iyong mga paa. Hayop ka, tanda! Ibaba mo ako rito at lumabang ka ng parehas! Lolo Isaac, gawin na ninyo. Kailangan mapatay na ang aswang na yan dahil baka kung ano pa ang kanyang gagawin. Talagang gagawin ko na. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa ng aswang na yan. Walang pag-aalinlangan na nilapitan ni Lolo Isaac ang aswang na nakaangat sa lupa. Manlalaban pa sana si Sumalhay pero dahil magaan ang kanyang katawan, nagmistula siyang walang taglay na lakas. Noon din, napalood si Lolo Isaac. Pinagtawanan pa siya ng mga nilalang. Pero nang hiwain na niya ang talampakan nito, napaangil yun ng malakas. Nang makita ng matanda ang mutya ng bulaklak, kinuha niya yun at saka isinubo, saka inipit sa ilalim ng kanyang dila. Agad namang bumagsak sa lupa si Sumalhay at sinubukan nitong makatayo. Ngayon, mamamatay ka na at wala nang makakapagpatuloy ng lahi mo. Kahit na anong pagtakas ang gawin ninyo, nananatili pa rin ang pagiging iraynon ni Joaquin. Darating ang araw at magigising ang sumpa sa kanyang pagkatao. Yan ang akala mo. Ang ipinainom ko sa kanya ay ang sinasabing luha ng diwatang naginit. At anumang sumpa o lason ay kaya niyang ipawalang bisa. Isinusumpa ko kayong lahat. Hindi kayo magiging tahimik. Ha? Ikaw ang dapat na tumahimik. Tumahimik lang habang buhay ang mga kagaya mong salot dito sa mundo.
ay hindi dapat binibigyan ng pagkakataon para makapaminsala pa. Ganyan nga, Lolo Isaac. Gilitan mo siya hanggang sa halos sumiwalay na ang kanyang ulo sa katawan niya. Sa unang paggilit ni Lolo Isaac sa lalamunan ng nilalang, bumulwak ang dugo nito. Pero nang mapansin niyang gumagalaw pa ito, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa hanggang sa halos mapugutan na ng ulo si Sumalhay. Nang mga panahong iyon, binitiwan na ni Lolo Isaac ang aswang at hinayaang dumanak ang dugo nito sa lupa. Napaharap siya sa tatlo at kita niya ang kilabot sa kanilang mukha. Nakaramdam siya ng pagsisisi dahil nagawa niyang inumin ang itim na likidong nasa bote. Apo ko, Amor, salamat sa Diyos at ligtas ka na. Lolo Isaac, bakit po kayo nagkakaganyan? Ano po ba nangyayari sa inyo? Huwag kang mangamba, Amor. Magagawa ko ng paraan yan. May natitira pa naman akong likido na siyang ipinapainom ko kay Joaquin. Sigurado ka, Asunsyon? Ipapainom mo yan sa akin? Oo, Lolo Isaac. Malaki ang naging tulong niyo para maitakas ko muna rito ang aking anak. Kaya hindi ako magdadalawang isip na ipagkaloob sa iyo ang luha ni Nagined. Kung maiinom ba ni Lolo yun, hindi na po siya magiging ganyan? Babalik na po siya sa normal? Ang likidong yon ang minsan kong sinabi na naging rason para mawala ang lason ng pagiging isang iraynon ni Joaquin. Tama si Nanay Asunsyon. Malaki ang naging tulong ng likidong yun para mawala ang kakaiba kong nararamdaman. At yun din ang dahilan kung bakit itinuturing siya ng mga aswang na mga alagad ni tatay. Huwag mo siyang tawagin tatay. Walang ama na gugustuhin mapahamak ang kanyang anak dahil sa kanyang makasariling desisyon. Patawad po, Nay Asunsyon. Hindi ko na po siya tatawaging tatay. Hindi na po mauulit. Tayo na. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Baka mamaya may iba pang kalabang nandito at kung ano pa ang mangyari sa atin. At mang-aalis na sana sila nang bigla silang makarinig ng pag-umol. Napalingon silang lahat at naggulat sila nang makitang kahit na ganun na ang sitwasyon ng aswang, sinusubukan pa rin itong gumalaw. Nagtanong pa si Lolo Isaac kay Aling Asunsyon kung paanong nangyari yun. Pero nagkibit-balikat ang babaylan. Napaangin na lamang ang matanda na hanggang sa mga sandali yun ay nasaan yung aswang pa rin. Sige na, umalis na kayo, Amor, Asunsyon. Itakas na ninyo to si Joaquin. Ako nang bahala sa aswang na yan. Sisiguraduhin ko lang na patay siya. Hindi, hihintay ka namin. Sabay tayong aalis sa lugar na ito. Hindi ka namin pwedeng pabayaan. Sige na po, Lolo Isaac. Siguraduhin mo ng patay ang nilalang na yan. Tama po si Aling Asunsyon, Lo. Dito lang kami at magbabantay sa paligid. Sige. Kung kinakailangan pagpira-pirasuhin ko katawan ng iraynon na yan, gagawin ko. Ikaw na ang bahala sa nilalang na yan, Lolo Isaac. Napatungo na naman ang matanda sa babaylan. Nilapitan niya si Sumalhay at nang makita niyang bagya pa nga itong gumalaw, napailing siya. Naisip niya ang ginawa ng aswang kina Aling Asunsyon at pati na ang paggaya nito kay Amor. Kaya mas lalo siyang nanggalaiti. Noon din, buong lakas niyang binuhat ang nilalang at ilang beses yung ibinagsak sa lupa. Kalaunan, dahil sa kanyang ginawa, tuluyan ng humiwalay ang ulo ni Sumalhal sa kanyang katawan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa hanggang sa halos magkalusog-lasog na ang katawan ng nilalang. Nang maalala niya ang sinabi ni Aling Asunsyon patungkol sa kahinaan ng aswang, naisipan niyang durugin na rin ang mga paa ng nilalang. Nang matapos siyang gawin yon, nakampante siyang tuluyan nang namatay ang aswang. Sigurado ako na patay na siya. Durog na ang halos lahat ng bahagi ng kanyang katawan, lalo na ang kanyang paa at talampakan. Mabuti kung ganoon, Lolo Isaac. Magiging payapa na po ang ating buhay. Wala na rin mga aswang ang mananalasa sa kanayunan. Kung ganoon po, magiging normal na po ba ulit ang lahat? Sumama na muna kayo sa bahay namin.
Doon, gagamutin ni nanay si Lolo Isaac. Tama si Joaquin, Amor. Sumama kayo sa amin at doon na muna kayo magpahinga. Mahina pa si lolo mo dahil sa naging paglalaban nila ni Sumalhay. Depende naman po yan kay Lolo, Aling Asunsyon. Sige, Amor. Sasama tayo sa kanila. Tama si Asunsyon. Mahina pa ako. Lalo na kung babalik ako sa normal na tao. Sigurado na mawawala na talaga ako ng lakas. Pero bago ang lahat, may isang bagay pa akong gustong gawin. Ano ba ang balak mong gawin, Lolo Isaac? Hindi sumagot si Lolo Isaac. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa may makita siyang sulok. Kinuha niya yun at walang pagdadalawang isip na sinunog ang mga kubo roon. Itinapon na rin niya ang mga bangkay ng aswang doon at sinigurong matutupok. Nang matapos niya yon, lumapit siya kina Aling Asunsyon at niyaya na silang umuwi. Maraming salamat sa inyo, Amor, dahil nagpursige kayong itakas si Joaquin kahit pa na alam niyong delikado ang sitwasyon. Walang anuman yan, Asunsyon. Sa maikling panahon na pamamalagi mo sa amin, itinuri ka na naming kapamilya. Isa pa, itong si Amor, hindi mapakali. Kailangan daw na sundin na namin at iligtas kayo ni Joaquin. Kasi po, naawa ko sa inyo eh. Dinukot na ng mga aswang ang anak ninyo tapos binabalak pa ninyong patayin ng mga nilalang na yon. Ay, ang mahalaga, tapos na ang laban. At siya nga pala, salamat sa pag-intindi nyo sa akin noon nung medyo nawawala ako sa katinoan, ha? Nahihiya nga ako sa inyo eh. Nako, wala yon. Wala kang dapat na ikahiya. Alam naman namin ang rason kung bakit ka nagkakaganon eh. Ang importante sa ngayon, kilala mo na kung sino ka at ano ka. Tama nga po, Lolo Isaac. Dahil dumaan sila sa mas malapit na daan, halos buong araw lang ang nagugol nila sa paglalakbay. Nang makarating sila sa nayon nila Aling Asunsyon, napatingin pa ang ibang tao sa kanila. Isinantabi na lang ni Lolo Isaac ang kanyang napansin. At naisip niyang baka nagtataka lang ang mga yon kung bakit ganun ang kanilang sitwasyon. Pagdating nila sa bahay ng babaylan, nagpahinga sila ng buong gabi. Kinabukasan, maaga silang nagising para gawin ang ritual ng pagsasawalang bisa ng nainom na likido ni Lolo Isaac. Makalipas ang halos 3 oras, ngayong tapos na ang ating ritual. Para mawala ng tuluyan ang sumpa ng pagiging Iraynon mo, inumin mo ang likidong ito. Sisipsipin ito ang lason sa buong katawan mo at hindi ka na ulit magiging isang aswang. Ito po, Lolo Isaac. Maraming salamat. Teka, wala bang masamang epekto ang likidong ito sa akin? Sa totoo lang, may hindi magandang epekto ito. Pero baka panandalian lang. Kapag nawala na ang lason, manunumbalik din ang lakas mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Asunsyon? Manghihina ng gusto ang katawan ni Lolo. Kailangang alalayan mo muna siya hanggat mahina pa siya. Idalangin na lang natin na mas mapapabilis ang pagbabalik ng sigla mo, Lolo Isaac. At huwag tuluyang bumagsak ang katawan mo. Bahala na. Ang importante, mawala ang pagiging aswang ko. Handa kong harapin ang posibleng epekto niyan. Pagkainom ni Lolo Isaac ng likido, naramdaman kagad niya ang paghagod noon sa kanyang lalamunan. Napapaso na lang siya sa kanyang leeg at agad na sinikap na makaupo. Inalalayan naman siya ni Aling Asunsyon at nang makaupo na siya, bigla niyang naramdaman na matinding pagod. Hinihingal si Lolo Isaac. At pakiramdam niya'y hinihika siya. Gayunpaman, sinikap niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Lo, ayos lang po ba kayo? Wala bang masakit sa inyo? Wala naman ako. Biglaan lang ang panghihina ko. Siguro,
ito na yung epekto ng ininom ko. Pero hindi bale. Ang importante, maging magaling ako at mawala ang sumpa sa pagiging irayon. Bakit ba ninyo ininom ang maitim na likido? Dahil yun lang ang naisip kong paraan para tapatan ang lakas ng sumalhay. Noong normal na tao pa lang ako kagabi, pakiramdam ko ang hina ko at ang lakas niya. Pero nang mainom ko na yun, nabago ang sitwasyon. Pero inilagay po ninyo ang inyong sarili sa delikadong sitwasyon, Lolo Isaac. Ay, hindi importante yon. Ang tanging nasa isipan ko ay ang maitakas ko kayo ng ligtas mula sa kuta ng mga aswang. At nagawa mo. Yun nga lang, ang kabayaran ay ang pangingibabaw ng pagiging aswang mo. Naging katulad ka nga ng ama ni Joaquin. Kahit na maliit pa ako, alam ko na kung ano ang meron sa lahi namin. Pero nagawa ko na rin kalimutan hanggang sa dumating ang pagkakataong kaharap ko na ang irayno na yon. Kaya pumasok agad sa isipan ko na inumin ang likido na magpapalakas pa lalo sa akin. Pero para pong isinugal ninyo ang inyong sarili. Hindi bale. Dahil sa ininom mo, mawawala ang laso ng pagiging iraynon. At nasisiguro kong mas lalakas pa ang katawan ninyo. Parang gusto ko na ngang magpahinga eh. Bigla kong nakaramdam ng antok. Wag ka matutulog, Lolo Isaac. Kapag natulog ka, baka tuluyan na at hindi na manumbalik ang lakas mo. Pero inihila talaga ako ng antok eh. Matutulog na ako. Hindi na napigilan na matanda ang kanyang antok at tuluyan siyang nagpatiano dito. Hindi na niya nalaman kung ano na ang napag-usapan ng kanyang mga kasama. Nang magising siya, nakita niyang nasa tabi niya ang kanyang apo. Sinubukan niyang bumangon, pero sa hindi niya inaasahan, sobrang hina ng kanyang katawan. Apo, bakit ba hindi ka pa natutulog? Gabi na. Pinabantayan ko po kayo, Lolo. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Ay eto, mahirap pa rin. Hindi ko alam kung babalik pa ba ang lakas ko. Pero malaki ang tiwala ko kay Asuncion. Magpahinga na lang po muna kayo, Lo. Dito lang po ako sa tabi nyo para magbantay. Pero kailangan mo rin ng pahinga. Alam kong pagod ka, Amor. Ayoko po. Mas gusto kong magbantay sa inyo dito. Sige po, bumalik na kayo. Ikaw ang bahala. Pero kung aantukin ka, huwag kang magdadalawang isip na matulog ha. Kapag nakabawi na ako ng lakas uuwi na tayo sa ating bahay. Mamumuhay tayo ng mapayapa roon na po. Wala ng aswang at wala ng dapat pang katakutan. Sige po, Lolo Isaac. Maraming salamat, Apo. Maswerte ako dahil ikaw ang naging apo ko. Muling nakatulog si Lolo Isaac at umaga na siya nung nagising. Napangiti siya dahil pakiramdam niya'y bumata siya ng halos 3 dekada. Agad siyang bumangon at nakita niya roon sina Amor na nakatitig sa kanya. Naglalakad siya patungo sa kanyang apo. At masayang ibinalita ang panunumbalik ng kanyang lakas. Malakas na ulit ako. At sigurado ko na nawala na rin ang nainom kong itim na likido. Sigurado ko na nawala ng sumpa ng pagiging aswang ko. Talaga po, Lo? Kung ganun, makakauwi na tayo sa bahay natin? Oo, Apo. Maraming salamat talaga. Asuncion, hindi ko akalain na ikaw pang makakatulong sa akin. Maraming salamat din, Lolo Isaac. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makakapiling ngayon ng anak ko. O nga po, Lo. Salamat dahil nailigtas niyo ako mula sa aking ama. Walang anuman yon. Basta kung anuman ang kailangan nyo, huwag kayong mahiyang pumunta sa amin, ha? Bukas ang pintuan namin para sa inyo, Aling Asuncion. Salamat po. Nang mga panahong yon, nagpaalam na sina Lolo Isaac at Amor kina Aling Asuncion.
nagpasya silang maglolo na umuwi na sa kanilang bahay. Pagdating nila roon, nakita nilang may mga bakas pa ng dugo ang mga aswang. Lilinisan pa sana nila ang bahaging yon, pero biglang bumuhos ng malakas ang ulan. Napayakap na lang si Lolo Isaac sa kanyang apo habang inaalala ang nangyari. Naging mapayapa ang kanilang buhay sa kanilang baryo. Ilang beses ding nagpabalik-balik sina Aling Asunsyon sa kanila para bumisita. Makalipas ang maraming taon, tuluyan nang nanghina ang matanda. Nagsimula na rin manligaw si Joaquin kay Amor. At naging masigasig naman siya para makuha ang pag-ibig ng dalaga. Apa, matanda na ako. Mabait si Joaquin at alam kong hindi kanya pababayaan. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Kailangan mo nang mag-aalaga sa'yo, magbabantay, magmamahal. Kagaya ng ginagawa ko. Kung may tao man ako na gustong gumawa niyan, walang iba kung hindi si Joaquin. Pero depende naman po sa kanya yan. Siya naman pong lalaki sa amin eh. Nakapag-usap na kami at maging si Asunsyon. Gusto ko nga raw niyang pakasalan kagad kung sasagutin mo siya. Mahal mo naman siya, hindi ba? Opo, Lolo. Hindi ko po may pagkakailayan. Kung ganon, nandito sila ng kanyang ina. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi po, Lolo Isaac, Amor. Teka, totoo bang narinig ko? Ibig sabihin ba niyan, sinasagot mo na ako, Amor? Ibig sabihin din ba niyan, magpapakasal ka sa akin? Oo, Joaquin. Pero wag muna sa ngayon ha. Gusto ko matutukan si Lolo Isaac eh. Ay, oo naman. Iginagalang ko ang desisyon mo. Mahal kita eh. Amor, ipaganda mo nga muna sila ng makakain. Opo, Lo. Masayang nakipagkwentuhan si Lolo Isaac sa dalawa. Habang wala ang kanyang apo, inilahad niya ang kanyang mga plano patungkol kay Amor. Magiliw naman siyang pinakinggan ni na Aling Asunsyon at Joaquin sa kanyang mga kwento patungkol sa naging buhay ni Amor magmula noong bata siya. Hindi na rin niya pinilit pa ang kanyang apo na maging albularya para hindi nito danasin ang mga hirap na kanyang napagdaanan. Sinabi na lang niya kay Joaquin na ingatan nito si Amor at mahalin ng tapat. Hindi na rin niya pinilit pa ang kanyang apo na maging albularya para hindi nito danasin ang mga hirap na kanyang napagdaanan. Sinabi na lamang niya kay Joaquin na ingatan nito si Amor at mahalin ng tapat. Wakas,